Isang 58 gulang na lalaki ang nakatira sa isang sirasirang bahay, ngunit gabi-gabi ay may mga kabataang babae na pumupunta rito. Sinubaybayan ito ng mga pulis sa loob ng 10 araw, at nang gibain nila ang pinto, ang katotohanang bumulaga sa kanila ay nagpagulat sa lahat. Gabi-gabi na lang, tuwing sasapit ang 9 ng gabi, may mga pumasok na kahina-hinalang motorsiklo sa maliit na eskinita sa dulo ng kalsada. Tumitigil ang mga ito sa harap ng lumang bahay ni Mang Temyong. May mga nakatakip ang mukha, habang ang iba naman ay palingalinga na tila takot may makakita sa kanila. Noong una, usyoso lang ang mga kapitbahay, ngunit kinalaunan ay naging bulong-bulungan na ito. Ngunit nang lihim na nagmatsyag ang mga pulis ng barangay sa loob ng 10 magkakasunod na araw, doon na nagsimulang lumabas ang mga bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Si Mang Temyong ay 58 taong gulang na, payat ang pangangatawan, medyo kuban na ang likod, at halos puti na ang buong buhok. Namumuhay siyang mag-isa sa isang lumang bahay sa dulo ng isang masikip at madilim na eskinita. Sa unang tingin, walang espesyal sa bahay niya, tuklap-tuklap ang pintura ng pader, at kumakalampag ang lumang yero tuwing umuulan. Ang bakal na pinto ay kalawangin na kaya't nakakangilo ang tunog kapag binubuksan. Kung panlabas na anyo lang ang pagbabasehan, aakalain ng lahat na isa siyang taong nabubuhay sa araw-araw ng may kahirapan. Ngunit ang pinag-uusapan ng mga tao ay hindi ang kanyang kahirapan, kundi ang katotohanan ng gabi-gabi ay may mga dalagang pumupunta sa kanya. Tandang-tanda ko pa ang unang araw na nakita ko iyon. Nang gabing iyon, bandang 9:30, lumabas ako para magtapon ng basura nang may makita akong isang dalaga na siguro ay wala pang 25 taong gulang. Nakabalot siya ng jacket, nakasombrero, naka-face mask, at huminto sa harap ng bahay ni Mang Temyong. Lumingalinga siya sa paligid bago mabilis na ipinasok ang kanyang motor at isinara ang pinto. Naisip ko lang noon na baka kakilala o kamag-anak niya iyon, pero nang sumunod na araw at sa mga sumunod pa, may mga ibang tao na namang dumating. May araw na 2, minsan naman ay 3, at hindi sila pare-pareho ng mukha. Dito na nagsimulang maging kaduda-duda ang lahat. Maliit lang ang aming eskinita, kaya mabilis kumalat ang balita. Ilang araw lang ang lumipas, naging usap-usapan na ito ng buong lugar. Si Aling Nena na nagtitinda sa sari-sari store sa bungad ng eskinita ang pinakamasalita. Habang nagkikilo ng asukal, pabulong siyang nagsalita sa kanyang mamimili ng maihalong mali siya. Nakita mo ba? Matanda na pero grabe pa rin ang kalokohan. Araw-araw may pumupuntang mga dalaga. Sinasabi ko sa iyo, mukha lang inosente pero matinik yan. Tumango naman ang kausap niya at hininaan din ang boses. Sa panahon ngayon, pera-pera na lang talaga. Baka may nakatagong yaman yan, kasi kung ganyan siyang kahirap, bakit pabalik-balik ang mga bata rito? Nakatayo ako roon at naisip kong may punto sila. Isipin mo nga naman, isang matandang nakatira sa sirasirang bahay, walang asawa't anak, walang maayos na trabaho, tapos gabi-gabi may mga dalagang pumupunta sa kanya. Paanong hindi mag-iisip ng masama ang mga tao? Ngunit may isang bagay na hindi ko lubos na maintindihan. Sa umaga, napaka-normal ang buhay ni Mang Temyong. Araw-araw siyang gumigising ng maaga, nagwawalis sa harap ng bahay, at saka umaalis sakay ng kanyang bisikleta. Pagsapit ng tanghali, umuuwi siya para kumain ng simpleng tanghalian, at sa hapon ay umuupo siya para magkumpuni ng mga sirang appliances ng mga kapitbahay. Hindi siya nakikipagbarkada, hindi nag-iinuman at wala siyang bisyo. Sa katunayan, napakabait pa nga niya. Kahit anong iutos mo sa kanya, tutulungan ka niya, mula sa pag-aayos ng electric fan, pagpapalit ng bumbilya, hanggang sa pagdikit ng sirang-silyang plastik. Minsan, nasira ang saksakan sa bahay namin, at pagkatapos niyang ayusin ay masaya siyang nagsalita. Kung may kailangan ka pa, tawagin mo lang ako, madali lang naman ito. Pagkasabi niya noon ay ngumiti siya ng napakaamo, aya ang hirap paniwalaan ng mga tsismis tungkol sa kanya. Ngunit pagsapit ng gabi, nag-iiba ang lahat. Pagdating sa takdang oras na iyon, palaging may mga dumadating na pamilyar na motorsiklo. Minsan, nakatayo ako sa balkonahe at nakita kong may pumasok na isang babae, at makalipas ang kalahating oras ay lumabas din siya. Ang mukha niya paglabas ay hindi masaya o nahihiya tulad ng inaasahan ng marami. Sa halip, mapula ang kanyang mga mata na tila umiyak, habang ang iba naman ay nakayuko at mabilis na naglalakad paalis.
Dito na talaga ako napag-isip ng malalim. Kung totoo ang tsismis, bakit ganun ang reaksyon nila? Ngunit mabilis na nawala ang pag-iisip kong iyon dahil sa isang pangyayari. Isang gabi, bandang 10:00, may dalawang lalaking nakatayo sa labas ng eskinita, nakaturo sa bahay ni Mang Temyong at malakas na nagsalita ng may mapanuksong tono. Dito pre, sabi nila may espesyal daw na serbisyo rito, napakasikreto. Nang marinig ko iyon, kinilabutan ako. Mukhang hindi na lang pala sa loob ng aming lugar, pinag-uusapan ang bagay na ito, kundi nakarating na rin sa labas. At ilang araw lang ang lumipas, nagsimula nang magpakita ang mga pulis ng barangay. Hindi sila gumawa ng eksena, nakatayo lang sila sa bungad ng eskinita, habang nagmamasid at paminsan-minsan ay may isinusulat. Noong una, nagkunwari pa ang mga kapitbahay na walang alam, pero sa totoo lang, alam ng lahat kung ano ang nangyayari. Isang hapon, habang umiinom ako ng kape sa harap ng bahay, lumapit si Kiko, ang pulis sa aming lugar, at kinausap ako ng mahinahon. May napansin ka bang kakaiba sa bahay ni Mang Temyong? Nag-aalangan akong sumagot bago nagsalita ng may pag-ingat. Opo, may mga estrangherong pumupunta roon sa gabi, pero hindi ko po alam kung ano talaga ang ginagawa nila. Tumango lang si Kiko at hindi na nagtanong pa. Nagbili na lang siya bago umalis. Kung may makita kang kakaiba, ipaalam mo agad sa amin. Dahil sa sinabi niyang iyon, naramdaman kong hindi pala ganoon kasimple ang nangyayari kaysa sa inaakala ko. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat ang pagmamatsyag ng mga pulis. Hindi sila pumasok sa bahay, hindi sila kumuha ng atensyon, nakatayo lang sila sa malayo habang nagmamasid at itinatala ang oras at bilang ng mga taong labas-masok. Ang nakapagtataka pa, simula nang magpakita ang mga pulis, hindi man lang nabawasan ang mga taong pumupunta kay Mang Temyong. Minsan, mas dumarami pa nga sila. May isang gabi na nakabilang ako ng 4 na tao na pumasok ng may ilang minutong pagitan lang. Dahil sa tagpong iyon, marami sa mga kapitbahay ang nagsimulang mainis. Si Mang Berto na nakatira sa tapat ay naiinis na nagreklamo ng malakas. Hindi pwede ang ganyan. Paano na lang kapag nakita ito ng mga batang pauwi galing eskwela, anong iisipin nila? Napailing na lamang si Aling Nena at sumagot. Sinasabi ko na nga ba, maaga o huli may mangyayaring masama rito. Ngunit may ilan ding katulad ni Rosa, ang tindera ng gulay na mahinang nagbigay ng kanyang opinyon. Para sa akin, hindi naman mukhang masasamang babae ang mga iyon, parang may kakaiba talaga. Napaisip ulit ako sa sinabi niyang iyon, mukhang may mali nga talaga, pero walang nakakasiguro. Hanggang sa sumapit ang 10 araw. Nang gabing iyon, umaambon at mas madilim ang eskinita kay Sarati. Bandang 9:30, may 2 dalagang pumasok sa bahay ni Mang Temyong. Wala pang 20 minuto, biglang dumating ang mga pulis. Sa pagkakataong ito, hindi na sila nakatayo lang para magmasid, dumiretso na sila sa loob ng bahay. Umalingaw-ngaw sa gitna ng gabi ang sunod-sunod na pagkatok sa pinto, sinundan ng isang mariing sigaw. Pulis ito, buksan niyo ang pinto. Tila napigilan ang paghinga ng buong eskinita. Nakatayo ako sa loob ng bahay, mabilis ang tibok ng puso, magkahalong takot at kuryosidad ang nararamdaman ko. Makalipas ang ilang segundo na walang nagbubukas ng pinto, nagdesisyon silang sirain na ito. Ang malakas na ingay ng bakal at ang pagbukas ng puwersahan ng pinto ay gumulat sa buong lugar. Lahat ay nakatitig sa bahay na iyon. Inisip ng lahat na may matinding kasalanan na mabubunyag, ngunit walang umasa sa susunod na mangyayari na magpapatigil sa lahat. At ako, hanggang ngayon, sa tuwing inaalala ko ang sandaling iyon, nararamdaman ko pa rin ang labis na paninikip ng dibdib ko. Dahil minsan, ang inaakala nating kasamaan ay maliit na bahagi lamang pala ng buong katotohanan. At ang tunay na kwento sa likod nito ay mag-iiwan sa mga tao ng pakiramdam na hindi nila alam kung mahihiya ba sila o magpapasalamat. Pagkabukas ng pinto, direktang itinutok ng mga pulis ang kanilang mga flashlight sa loob. Nakatayo ako sa labas, sobrang bilis ng tibok ng puso ko, na parang may masasaksihan akong napakasamang pangyayari. Ngunit sa unang sandali pa lang na dumaan ang liwanag sa maliit na kwartong iyon, nakita ko na ang isang bagay na malayo sa inaakala ng lahat. Walang gulo, walang naghihiyawan, at wala ang mga eksenang pinag-uusapan ng mga tao nitong mga nakaraang araw. Sa halip, sa loob ng masikip na bahay na iyon ay isang napakalinis at maayos na lugar.
May isang lumang mesang gawa sa kahoy sa gitna, may mga kwaderno roon, ilang ballpen, at isang maliit na study lamp. Sa kanto ng kwarto ay mailumang kabinet na bakal, katabi ang ilang plastik na silya. At ang nakapagpatigil sa lahat ay ang mga babae. Ang dalawang dalagang pumasok kanina ay maayos na nakaupo sa harap ng mesa, parehong maihawak na kwaderno. Walang bakas ng takot sa kanilang mga mukha, bagkus ay mukhang nagulat pa sila nang biglang pumasok ang mga pulis. Ang isa sa kanila ay mabilis na tumayo at nautal na nagpaliwanag. Sir, nag-aaral po kami. Ang kapaligiran sa loob ng kwarto ay naging kakaiba at napakahirap ipaliwanag. Pumasok si Kiko, inilibot ang tingin sa buong paligid, at saka nagtanong ng may otoridad. Anong pinag-aaralan nyo? Nanginginig na iniabot ng babae ang kanyang kwaderno habang sumasagot. Pag-accountancy po. Nakatayo ako sa labas at akala ko ay mali ang narinig ko. Nag-aaral ng accountancy sa loob ng bahay ni Mang Temyong. Sa oras na iyon, mula sa likod ng manipis na kortinang naghihiwalay sa dalawang bahagi ng bahay, lumabas si Mang Temyong. Suot pa rin niya ang kanyang lumang damit, may hawak na notebook, at nang makita niya ang mga pulis, hindi siya natakot. Bahagya lang siyang nagulat, ngunit nanatiling mahinahon ng magsalita. Mga sir, ano pong problema? Hindi nanginginig ang boses niya, hindi siya natataranta, at napakakalmado niya dahilan para mas maguluhan ang lahat. Tiningnan siya ni Kiko, may pagdududa pa rin sa mga mata. Nakareceive po kami ng report na marami raw labas-masok dito sa gabi. Ano pong paliwanag ninyo? Natahimik si Mang Temyong ng ilang segundo sa kahuminga ng malalim. Ang paghingang iyon ay hindi dahil sa takot, kundi parang sa isang taong inaasahan na ang pagdating ng araw na iyon. Ibinaba niya ang notebook sa mesa, tumingin sa paligid, at mabagal na nagpaliwanag ng may sinseridad. Pumupunta rito ang mga batang ito para mag-aral. Tumahimik ang buong silid. Walang nagsalita. Kumunot ang noo ni Kiko bago nagtanong ulit. Anong klaseng pag-aaral yan na laging gabi ginagawa? Tiningnan ni Mang Temyong ang dalawang babae bago bumaling muli kay Kiko para ipaliwanag ang sitwasyon. Sa araw kasi ay nagtatrabaho sila. May nagsiserve sa karinderya, may nagtatrabaho sa gabi, may tumutulong sa pabrika, at sa gabi lang sila nagkakaroon ng libreng oras. Lakas loob na nagsalita ang isa sa mga babae nang may panginginig sa boses. Opo, wala po kasi kaming pera para mag-enroll sa mga review center. Libre po kaming tinuturuan ni Mang Temyong. Nang marinig ko iyon, kinilabutan ako, hindi dahil sa takot kundi dahil sa hiya. Ang mga naisip ko nitong mga nakaraang araw, ang mga tsismis na pinaniwalaan ko, bigla na lang naging walang kwenta at nakakatakot sa sobrang mali. Ngunit hindi pa rito natatapos ang lahat. Hindi pa rin tuluyang naniwala si Kiko kaya lumapit siya sa bakal na kabinet at binuksan iyon para suriin. Ang nasa loob ay hindi pera o anumang kahina-hinalang gamit, kundi isang salansa ng mga dokumento. Kinuha niya ang mga ito at tiningnan. Sa bawat pahina ay nakasulat ang impormasyon ng bawat tao, pangalan, edad, trabaho, at antas ng edukasyon. May mga nakapagtapos lamang ng elementarya, may mga huminto sa pag-aaral, at may mga hindi man lang marunong magsulat ng tamang resume. Ang bawat file folder ay may handwritten notes mula kay Mang Temyong. Pangit ang sulat kamay, kailangang mag-practice pa. Hindi pa sanay sa basic math, kailangang bumalik sa umpisa. Ang mga sulat na iyon ay hindi perpekto. Ngunit napakalinaw at detalyado, na tila nagbigay ng maraming oras at dedikasyon ang sumulat. Nagbuklat pa ng ilang pahina si Kiko bago ito dahan-dahang isinara. Ang kapaligiran sa loob ng kwarto ay tuluyan ng nagbago. Unti-unting nawala ang tensyon, napalitan ng isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Isang batang pulis sa likod ang mahinang nagtanong ng may paggalang. Gaano na po katagal kayong nagtuturo? Nag-isip sandali si Mang Temyong bago sumagot ng tahimik. Siguro nasa 2 taon na rin at libre ang lahat ng iyon. Maikli ang sagot na iyon ngunit sapat na para patahimikin ang lahat. Tiningnan siya ni Kiko, ang kanyang mga mata ay hindi na kasing talas ng kanina, sa halip ay makikita ang labis na kalungkutan. Nagtanong siyang muli ng mas malumanay. Bakit hindi po kayo magturo sa umaga para maiwasan ang maling hinala? Umiti ng banayad si Mang Temyong, yung parehong maamong iting nakita ko na noon. Sa umaga kasi nagtatrabaho silang lahat, may mula umaga hanggang gabi,
ang mga batang ito ay walang pribilehiyo tulad ng iba. Pagkatapos niyang magsalita, bumaling siya sa dalawang babae at nagsabing, "Sige na, umuwi na kayo, walang klase ngayon." Nagkatinginan ang dalawang babae bago mahinang nagsalita. "Oo po, patawad po. Ang paghingi ng tawa na iyon ay hindi para sa mga pulis, kundi para kay Mang Temyong." Nakayuko silang naglakad palabas at tahimik na inilabas ang kanilang motorsiklo. Nang dumaan sila sa harap ko, nakita ko ang isa sa kanila na mahinang nagpupunas ng luha. Nakatayo lang ako roon, walang masabi, nakaramdam lamang ng labis na kabigatan sa aking dibdib. Pagkatapos ng pagsisiyasat, hindi nag-issue ng violation ang mga pulis, at wala na rin silang sinabing iba. Humarap si Kiko kay Mang Temyong at nagsalita sa mas malambot na tono. "Dapat po nag-report kayo sa barangay para naiwasan ang maling akala." Tumango si Mang Temyong bilang pagsang-ayon bago nagpaliwanag. "Alam ko, pero nakakahiya rin kasing makaabala." Natahimik sandali si Kiko bago sumagot ng formal. "Hindi po iyon abala, para lang maintindihan ng mga tao ang katotohanan." Pagkasabi niyon, lumabas na siya. Ang gibang pinto ay naroon pa rin, UP at nakatiwangwang. Ang buong eskinita ay puno ng tao, lahat nakatingin pero hindi na may kuryosidad kundi may hiya. Nakatayo sa malapit si Aling Nena, namumula ang mukha at walang lakas ng loob na magsalita. Si Mang Berto naman ay tumalikod at nagkunwaring walang nangyari. Ako naman, tahimik akong nakatingin kay Mang Temyong habang nakayuko siya at pinupulot ang mga nahulog na kwaderno. Dahan-dahan niya itong ginagawa, napakaingat, na tila takot siyang masira ang mga ito. Lumapit ako sa kanya at mahinang nagtanong ng may awa. "Mang Temyong, bakit hindi mo ipinaliwanag sa lahat?" Tumingala siya at tumingin sa akin, maamo ang kanyang mga mata gaya ng dati bago mahinahong sumagot. "Ano namang sasabihin ko? Pero nagkamali ang lahat ng iniisip tungkol sayo." Umiti siya ng bahagya sa katahimik na tumugon. "Kung may maling akala, maiintindihan din nila iyan balang araw." Simple lang ang pagkakabigkas niya, pero ewan ko ba, parang may kung anong bumara sa lalamunan ko. Hindi lahat ng tao ay kayang maging kalmado sa pagharap sa ganitong uri ng tsismis. At lalong hindi lahat ng tao ay may sapat na pasensya para gumawa ng kabutihan ng walang nakakaalam. Kinagabihan, wala nang nag-umpukan sa eskinita para magsismisan. Tahimik na umuwi ang lahat na parang pinag-iisipan ang sarili nilang mga sinabi at inisip. Sa parte ko, sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, hindi na kuryosidad o pagdududa ang naramdaman ko nang tingnan ko ang bahay ni Mang Temyong, kundi isang matinding paggalang. Ngunit hindi pa nagtatapos ang kwento doon, dahil pagkatapos ng gabing iyon, isang malaking pagbabago ang nangyari. Patuloy pa ring dumadating ang mga babae pero hindi na sila nagtatago. Mas maaga na silang pumupunta, may ilan pang bumabati sa mga kapitbahay, at ang pinaka-espesyal sa lahat ay ang pagdagsa ng iba pang mga tao. Ang mga taong hindi namin inasahan na darating, ang presensya nila ang siyang nagbukas ng isa pang kwento sa likod ni Mang Temyong na magugulat sa amin ng higit pa. Isang kwento na kung hindi ko napatunayan ang sarili kong mga mata, marahil ay hindi rin ako maniniwala. At mula roon, naunawaan ko kung bakit pinili ng 58 gulang na lalaking iyon na tumira sa ganoong klaseng bahay, at kung bakit tuwing gabi ay may naghahanap sa kanya. Matapos ang gabing sinira ng mga pulis ang pinto, nagbago ang ihip ng hangin sa aming maliit na eskinita. Nawala na ang mga mapanuring tingin, nawala ang mga bulungan na parang nagsasabing inakita mo na. Sabi ko na nga ba eh. Sa halip, napalitan ito ng nakakailang nakatahimikan, na para bang alam ng lahat na nagkamali sila sa paghusga sa isang tao, pero walang gustong maunang magsalita. Ngunit ang pinaka nagpabilib sa akin ay mula noong araw na iyon, wala nang naging palihim sa bahay ni Mang Temyong. Sa katunayan, naging bukas ang lahat sa mata ng publiko. Pagdating ng gabi, laging nakabukas ang kanyang pinto at maliwanag ang mga ilaw. Ang mga dalagang pumupunta upang mag-aral ay hindi na nagtatago ng kanilang mga mukha at hindi na rin sila nagmamadali. May isang huminto pa para batiin si Aling Nena ng masigla. "Magandang gabi po, Aling Nena." Noong una ay naging asiwa si Aling Nena, tumango lang siya at tumalikod. Ngunit lumipas ang ilang araw ay nagsimula na siyang magtanong din ng may kagaanan ng loob. "Hanggang saan na ang pinag-aaralan niyo, Ineng?" Simple lang pakinggan ang tanong na iyon, pero para sa akin, iyon ay isang malaking pagbabago.
Ganyan talaga dito sa lugar namin, sa simula ay naghihinala, pero kapag naunawaan na ang katotohanan ay madaling lumambot ang mga puso. Gayunpaman, ang pagdating ng isang partikular na lalaki ang nagpaiba sa takbo ng aming kwento. Nang araw na iyon, bandang 7:00 ng gabi, hindi pa ganoon kadilim. Nakaupo ako sa harap ng bahay nang may makita akong lalaking nasa 40 anyos, maayos ang suot na polo, at dumating sakay ng motor sa tapat ng bahay ni Mang Temyong. Iba siya sa mga naunang pumunta roon, hindi siya palihim na gumagalaw at hindi nagmamadali. Huminto siya ng disente, inayos ang paradahan ng kanyang motor, at tuloy-tuloy na pumasok sa loob. Tinitigan ko siya at muli na namang nabuhay ang kuryosidad ko. Lumipas ang 15 minutos, narinig ko ang mahihinang tawa na nanggagaling sa loob ng bahay. Tawa iyon ng isang nasa sapat na gulang na at hindi lang basta formal na ngiti, kundi isang masayang tawa ng taong pamilyar na pamilyar sa isa't isa. Medyo kakaiba na ito. Nang gabing umalis na ang lalaki, lakas loob akong nagtanong sa kanya. Kuya, nag-aaral din po ba kayo rito? Tumawa siya at umiling ng marahan habang sinasagot ang aking tanong. Hindi pumunta ako para magpasalamat. Nakinig ako ngunit hindi ko masyadong naintindihan. Magpasalamat? Tumingin siya sa bahay ni Mang Temyong, may malalim na ibig sabihin ang kanyang mga mata habang nagpapatuloy sa pagsasalita. Kung hindi dahil kay Mang Temyong, siguro wala ako sa kung nasaan ako ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, sumakay na siya sa motor at umalis, iniwan akong nakatayo roon na maraming tanong sa isip. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Isang matandang lalaking mahirap na nakatira sa lumang bahay, may taong pupunta para magpasalamat sa kanya. Ang sitwasyon ay lalong naging mahirap intindihin, ngunit ilang araw pa ang lumipas at nagsimula na rin akong makakita ng mga taong tulad niya. Isang babaeng naka-corporate attire, napakadesente, na nagdala ng isang supot ng prutas. Isang lalaking ride-hailing driver ang dumaan, may iniabot na isang pakete at mabilis na umalis. Isang mag-asawang may kasama. Hindi, wala silang kasama, pero sa paraan ng pakikipag-usap nila kay Mang Temyong, alam kong malaki ang respeto nila sa kanya. Wala sa kanila ang nanatili ng matagal pero may isa silang pagkakapareho. Tinatawag nila si Mang Temyong nang may malaking paggalang. Mang Temyong, dumaan lang po ako saglit. Mang Temyong, para sa inyo po ito. Mang Temyong, libre po ako ngayon kaya binisita ko kayo. Habang tumatagal ay may isang bagay na unti-unti kong na-realize. Hindi lang basta nagkataon ang pagdating ng mga taong ito. Lahat sila ay may koneksyon kay Mang Temyong. At mukhang ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento. Isang hapon, nagpa siya akong pumunta sa bahay ni Mang Temyong. Hindi dahil sismoso pa rin ako, gusto ko lang talagang mas maintindihan pa ang lahat. Inaayos noon ni Mang Temyong ang isang lumang electric fan, nang makita niya ako ay ngumiti siya ng maligaya. Tambay muna. Tumango ako at umupo sa isang plastik na upuan sa tabi niya. Ang bahay niya ay pareho pa rin, simple, malinis at walang nagbago. Ngunit ngayon ay tiningnan kong mabuti ang paligid, may maliit na whiteboard sa pader na puno ng mga numero at formula. Getty Images. Sa sulok ay may tumpok ng iba't ibang aklat, mula sa basic math, accountancy, hanggang sa mga gabay kung paano mag-apply ng trabaho. Tinanong ko siya nang may matinding pagnanais na malaman ang totoo. Mang Temyong, hindi po ba kayo napapagod magturo sa dami ng mga taong yan? Umiti siya habang mabilis na sumagot. Sanay na rin. Saan niyo po natutunan ang mga ito? Tumigil sandali ang kamay niya sa pag-aayos saka siya nagpaliwanag. Accountant ako dati. Medyo nagulat ako sa naging sagot niyang iyon. Accountant po kayo? Matagal-tagal din. Bakit po kayo tumigil? Hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa labas ng pinto kung saan tumatagos ang sikat ng araw sa hapon at mabagal na nagsalita ng may bahid ng kalungkutan. Maraming bagay sa buhay na hindi porket gusto mo, mangyayari na. Normal lang ang naging sagot niyang iyon, ngunit ramdam kong may napakahabang kwento sa likod nito. Hindi na ako nakapagtanong pa nang may tumigil na sasakyan sa tapat ng pinto. Pumasok ang isang dalaga, medyo pagod ang mukha, pero nang makita si Mang Temyong ay agad nagliwanag ang kanyang hitsura. Mang Temyong, maaga po ako ngayon. Tumango naman si Mang Temyong bilang pagsang-ayon. Sige, maupo ka na,
re-reviewin natin ang lesson kahapon. Bumabati sa akin ang dalaga ng may paggalang at ngiti. Magandang gabi po, kuya. Tumango ako at tumayo na. O sige, maiwan ko na kayo para makapag-aral na. Nang lumabas ako ng bahay ni Mang Temyong ay hindi agad ako umuwi. Tumambay muna ako saglit sa labas ng eskinita, pinapanood ang mga dumadaang tao, saka muling tiningnan ang maliit na bahay na iyon. Bigla kong naramdaman na hindi na ganoon kasira ang tingin ko rito gaya ng dati. Para bang nag-iba na ito at nagiging mas kapaki-pakinabang. Ngunit hindi pa rito natatapos ang lahat. Isang gabi, malapit na ang 9:00, magsasara na sana ako ng pinto nang may humintong sasakyan sa bungad ng aming kalsada. Ang sasakyan ay isang marangyang kotse at malayo sa sasakyan na inaasahan mong pagmamay-ari ng mga tao rito. Isang lalaking nakasuot ng suit ang bumaba rito. Tumingin siya sa paligid at saka magalang na nagtanong sa akin. Saan po rito ang bahay ni Mang Temyong? Itinuro ko ang dulo ng eskinita bilang sagot ko sa kanya. Tumango siya at nagsimulang maglakad papasok. Pinanood ko siyang lumakad palayo, nakaramdam ako ng kakaiba sa loob-loob ko. Isang taong tulad niya ang pumunta upang hanapin si Mang Temyong. Siguradong may kakaiba rito. Nang gabing iyon ay hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong naiisip ang lahat ng dumating, ang mga salitang sinabi nila, ang paraan ng pagtingin nila kapag nababanggit ang pangalan ni Mang Temyong, at lalong-lalo na ang winika ng lalaking nakilala ko kamakailan. Kung hindi dahil kay Mang Temyong, siguro wala ako sa kung nasaan ako ngayon. Isang matanda na naninirahan sa isang lumang bahay, nagtuturo ng libre sa mga bata, ngunit may kakayahang baguhin ang buhay ng ibang tao. Simple lang kung pakinggan, pero habang mas iniisip ko ay mas nakikita kong may malalim na koneksyon sa likod ng lahat. Kinaumagahan, pagkabukas ko pa lang ng pinto ay nakita ko na si Mang Temyong sa labas. Kausap niya ang lalaking nakasuot ng suit kagabi. Matagal na nag-usap ang dalawa. Hindi ko rinig ang sinasabi nila, pero sa paraan ng pagyuko ng lalaki habang nagsasalita, alam ko na mataas ang paggalang niya kay Mang Temyong. Nang makaalis na ang lalaki, nilapitan ko siya at nagtanong ng buong paghanga. Mang Temyong, sino po yung lalaking iyon kahapon? Ngumiti si Mang Temyong habang nagbibigay ng maikling sagot. Dating kakilala lang. Kakilala pero mukhang malaking tao po ah. Hindi siya sumagot, bagkus ay iniwasan ang tanong ko at mabilis na nagpaalam. O siya, aalis muna ako't may aasikasuhin. Pagkatapos ay itinulak na niya ang kanyang lumang bisikleta at mabagal na pumadyak paalis. Habang pinapanood ko siya, isang bagay lang ang nasa isip ko. Si Mang Temyong ay hindi isang pangkaraniwang tao, at ang nakita ko ay maliit na bahagi pa lamang ng kanyang kwento. Hanggang dumating ang isang araw na may isang taong bigla na lang lumitaw, dala ang isang sikreto na magpapabago sa paningin ng buong eskinita kay Mang Temyong. Isang sikreto na kung hindi pa binunyag ng taong iyon, siguro habang buhay itong ibabaon ni Mang Temyong. Ang umaga kung saan nagsimulang magbago ang lahat ay umagang wala namang anumang pinag-iba sa mga normal na araw. Walang hangin at ulan, walang malalaking sakuna, sikat lang ng araw tuwing umaga at gaya ng nakasanayan ay maingay ang eskinita. May mga taong papasok sa trabaho, mga nagtitinda at pamilyar na ugong ng mga motorsiklo. Ngunit nang umabot ang oras sa 9:00 ng umaga, isa na namang sasakyan ang dumating at sa pagkakataong ito, mas marangya ito kaysa sa nakaraan. Dahan-dahan itong huminto sa tapat ng eskinita. Napakaliit ng eskinita. Bibihira na ang mga kotse na pumasok ng mas malalim, kaya kapag may bagong sasakyan, natural na magiging sentro ito ng atensyon. Ang taong bumaba ngayon ay isang babaeng nasa 50 anyos, nakasuot ng simpleng formal na Filipiniana, ngunit napakadisente. Wala siyang suot na maraming alahas, ngunit sa paraan ng kanyang pagbaba ng sasakyan at pagtayong diretsyo, habang nagmamasid, nagbibigay siya sa mga tao ng pakiramdam na hindi siya basta-basta. Nakatayo ako noon sa tapat ng pinto nang tumingin siya sa akin at magalang na nagtanong. Kuya, maaari ko bang malaman kung saan ang bahay ni Mang Temyong? Itinuro ko sa kanya ang direksyon, pero nakaramdam ako sa puso ko na hindi magiging madali ang araw na ito. Tumango siya at dumiretso sa loob ng eskinita. Hindi ko alam kung bakit pero sinundan ko siya. Hindi dahil gusto kong makialam gaya noon kundi may pakiramdam akong may isang mahalagang mangyayari. Nang makarating siya sa tapat ng bahay ni Mang Temyong,
abala pa rin siya sa pag-aayos ng isang rice cooker. Huminto ng ilang sandali ang babae para pagmasdan siya, habang nang mag-angat naman ng tingin si Mang Temyong, agad na napatigil ang kanyang mga kamay. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang natigilan, hindi lang bahagyang pagkagulat, kundi nanatili siyang nakatayo, nakatingin ng matagal na parang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Mahinang tinawag ng babae ang kanyang pangalan, nanginginig ang kanyang boses. Kuya Temyong. Ibinaba ni Mang Temyong ang kanyang hawak at tahimik na tumayo para sumagot ng may pangungulila. Cora. Ang pangalang iyon, sa pagkabanggit pa lang nito, pakiramdam ko ay tila sinakal ako. Nakatayo lang silang dalawa, nakatingin sa isa't isa na walang kumikibo, pero ang katahimikang iyon ay puno ng napakaraming emosyon. Hindi ko alam ang relasyon nila sa isa't isa, ngunit sigurado akong hindi sila estranghero sa isa't isa. Mas lumapit si Madam Cora at saka malungkot na nagwika. Ang tagal na kitang hinahanap. Bahagyang humiti si Mang Temyong, ngunit ang ngiting iyon ay hindi pareho sa lahat ng ngiting iginawad niya. Akala ko nakalimutan mo na ako. Marahan ang sinabing ito, ngunit ramdam ko ang lalim sa likod ng mga salita niya. Naupo silang dalawa sa mga plastik na upuan sa tapat ng bahay. Kahit paano, nagsimula ring magtipon ang ilang mga kapitbahay na nasa paligid pero walang nagtangkang magsalita ng malakas, lumayo lamang at tumingin sa di kalayuan. Binuksan ni Madam Cora ang kanyang bag at naglabas ng isang tumpok na papel habang tila may inaalala. Iningatan namin itong lahat. Tiningnan ni Mang Temyong ang papel, ngunit hindi niya ito agad na inabot. Bakit ninyo pa iningatan ito? Dahil kailanman ay hindi ka namin nakalimutan, mariin niyang wika at binuksan ang mga ito. Ang loob nito ay naglalaman ng matatandang piraso ng papel. May ilan na nanilaw na, habang ang iba ay halatang paulit-ulit na nilukot. Hindi ko klarong makita ang lahat ng nilalaman, ngunit malinaw para sa aking may mga takdang aralin dito, ilang numero, at maging ang mga walang muwang nasulat kamay mula noon. Nagpatuloy sa pagsasalita si Madam Cora nang maihalong nostalgia sa boses niya. Naaalala mo pa ba? Nung mga panahong tinuturuan mo pa kami sa isang maliit na paupahan at nagtitiis sa sobrang init. Sa pagkakataong ito ay gumiti na si Mang Temyong ng mas masaya at tapat. Naman, mga panahong halos mamatay na kayo sa kakapaypay habang nag-aaral. Sabay silang napatawa ng mahina habang binabalikan ang nakaraan. Nakatayo lang ako roon habang pinakikinggan sila at napagtanto ko na hindi lang pala ito bago niya ginawa kundi matagal na siyang nagtuturo. May luha sa mga mata ni Madam Cora nang nagbitiw siya ng salita ng puno ng pagpapasalamat. Kung wala ka sa buhay namin noon, baka nagtitinda pa rin kami ngayon sa palengke. Agad itong tinanggihan ni Mang Temyong na umiling-iling lang. Kasipagan at pagsusumikap ninyo ang dahilan kung bakit nasa itaas na kayo ngayon. Hindi. Ito lahat ay dahil sa'yo. Puno ng kumpiyansa at paninindigan na sagot ni Madam Cora. Pumunta kami sa iba't ibang lugar, nagkaroon ng sari-sariling trabaho. May naging accountant, nagkaroon ng manager, habang may ilan na nagbukas pa ng kumpanya. Ngunit sa lahat ng tinamasa namin, walang sinuman ang nakalimot sa'yo. Ang mga linyang iyon ay tila tuluyang nagpatahimik sa buong eskinita. Ang ilang kapitbahay na nakatayo ng malapit ay binago na ang kanilang pagtingin kay Mang Temyong. Ang kanilang mga mata ay hindi na nagtatanong o nagdududa, ngunit ito ay napalitan ng labis na pagkamangha. Nagpatuloy sa kanyang pangungusap si Madam Cora nang may himig ng pag-aalala. Kamakailan ko lamang nalaman na nakatira ka sa ganitong uri ng pamumuhay. Tiningnan niya ang paligid ng bahay at ang bawat bahagi ng lumang tirahan, mula sa pader, bubong, hanggang sa gasgas na kahoy na lamesa. Huminto siya sandali at naghinanakit sa tono niya. Bakit hindi ka man lang nagtanong sa amin? Marahang napangiti lamang si Mang Temyong bago ito tinugo ng pasaring na nakangiti pa rin. Bakit ko kailangang sabihin sa inyo kung bawat isa ay may kanya-kanyang buhay at problema? Mabuti naman ang kalagayan ko. Naging simple lang ang naging sagot niya, dahilan upang di na makapagsalita pa si Madam Cora. Agad-agad, ilang tao pa ang bumaba mula sa kotseng nakaparada. Tatlong iba pa, 2 lalaki at 1 babae, tila nakatatanda na silang lahat at formal ang mga kasuotan. Pumasok sila sa eskinita at nang makita nila si Mang Temyong, dali-dali nila itong nilapitan. Tumawag ng malakas ang isa sa kanila habang naiiyak na. Kuya Temyong,
Bahagyang gulat na lumingon si Mang Temyong at muling masayang sumagot. Bumalik din kayo. Hinawakan naman ng isang lalaki ang mga kamay nito ng napakahigpit. Nang malaman namin mula kay Ate Cora kung nasaan ka na ngayon, dali-dali kaming napasugod dito. Tumayo lang ako at masayang pinanood ang lahat habang tumataas ang mga balahibo ko. Hindi dahil sa takot kundi dahil pakiramdam ko nakasaksi ako ng isang napakabihirang pagkakataon. Ang mga taong naririto ay pawang nasa magandang katayuan na, maaayos na rin ang pamumuhay, pero kapag kaharap nila si Mang Temyong, parang nagmimistula silang mga inosenteng estudyante na mula pa noong unang panahon. May isang babaeng biglang nang asar. Kuya Temyong, naaalala mo pa ba ako? Ako ang pinakamatalino noong araw. Pagkatapos siyang titigan ni Mang Temyong ng ilang sandali ay muli siyang napahalakhak habang natatawa niyang sinagot ito. Naaalala kita. Ikaw yung madalas makatulog. Tumawa ang buong grupo ng maihalong saya sa dibdib habang ang paligid na may unti-unting nakadama ng ginhawa. Ako na may parang sinabuyan ng malamig na tubig habang hindi ko maigalaw ang aking dila. Dahil unti-unti kong naunawaan na ang sikreto ni Mang Temyong ay hindi kahindik-hindik na katulad ng sa iba, kundi isang bagay na masyado mang normal sa pandinig, isa naman itong bihirang klase ng milagro na di inakala ng lahat. Siya ay isang taong nagbahagi ng sariling oras at talento sa mga taong higit na nangangailangan nito, nagtuturo ng patago at higit sa lahat, nang walang inihihinging kapalit. Subalit sa lahat ng aking nasaksihan, lalo akong nagulantang nang magbitiw ng kanyang pinal na salita si Madam Cora, na nakatitig ng malalim kay Mang Temyong habang idineklara iyon. Kuya Temyong, gusto naming muling ibalik ang dating silid-aralan natin. Tila naudlot ang pag-iisip ni Mang Temyong nang narinig ito. Muling ibabalik? Pero hindi na natin pagtitiisan. Mas papalakihin na natin. Gagawa tayo ng silid-aralan na mayroong desk, dokumento, mga silya, hindi na gaya ng dati. Sabay-sabay na nagsitanguan ang lahat. Magturo ka lamang, kami na sa lahat ng gastusin. Tumigil pansamantala ang mga ingay sa aming eskinita, nakita kong natahimik sa isang sulok si Mang Temyong ng napakatagal. Ibinaling muna niya ang tingin sa hawak-hawak niyang mga lumang kwaderno, saka lumingon sa mga taong nasa harapan. Hindi ko alam ang maaaring tumatakbo sa kanyang isipan noong panahong iyon, habang namamalisbis ang mga luha sa pagiging mapula ng kanyang mga mata. Isang matanda, nabubuhay sa kalungkutan mag-isa, sa kanyang masikip na tahanan at patuloy na hinuhusgahan ang ginagawa sa araw at gabi. Ngunit ngayon, may mga taong bumalik at tumayo sa kanyang harapan. Ang makarinig ng mga ganoong salita ay hindi nararanasan ng lahat. Sa huli, huminga siya ng malalim bago magsalita. Pag-iisipan ko muna. Ang sagot na iyon ay hindi pagtanggi, ngunit hindi rin pagsang-ayon. Subalit alam ko na sa kanyang puso ay mayroon na siyang sagot, hindi lang siya sanay na tinutulungan ng ibang tao. Inakala ng lahat na malinaw na ang buong kwento, ngunit nagkamali kami. Matapos ang tagpong iyon, isa pang detalye ang nabanggit na muling nagpagulat sa lahat. Isang detalye na may kinalaman sa tunay na dahilan kung bakit iniwan ni Mang Temyong ang pagiging accountant noon. At ang detalyeng iyon ang pinakamalalim na bahagi ng buong kwento. Nang araw na iyon, walang umuwi agad sa aming eskinita. May mga nakasandal sa pader, may nagkukunwaring nagwawalis, at may mga naglabas ng upuan sa tapat ng kanilang pinto. Pero ang totoo ay nakatitig lang silang lahat sa bahay ni Mang Temyong. Hindi na ito katulad ng tsismis noon, kundi isang tahimik na paghihintay. Naghihintay kung ano pa ba ang hindi nasasabi sa likod ng kwento ng taong ito. Ganoon din ang nararamdaman ko. Nakatayo ako sa mismong tapat ng pinto ko, pero ang mga tainga ko ay nakatuon sa bahay ni Mang Temyong. Sa loob, nakaupo pa rin ang mga bisita, at bumigat ang paligid matapos ang alok na magbukas ng bagong silid-aralan. Hanggang sa ang lalaking nakasuot ng suit, ang lalaking nagsabing pumunta siya upang magpasalamat, ay biglang nagsalita. Mabagal ngunit napakalinaw ng kanyang boses. Kuya Temyong, baka naman pwede mo nang sabihin ngayon. Nag-angat ng tingin si Mang Temyong habang nakakunot ang noo. Ang alin? Tiningnan siya ng lalaki bago inilibot ang paningin sa lahat ng naroon. Sabihin mo na sa amin kung bakit ka talaga umalis sa trabaho noon. Pagkabitaw niya ng tanong na iyon, tila bumagsak ang tensyon sa loob ng bahay. Sa labas naman ng eskinita, halos mapigilan ko ang aking paghinga,
dahil alam ng lahat na ito ang matagal na naming ipinagtataka. Isang taong may propesyon, may malawak na kaalaman, at kayang magturo sa napakaraming tao, ay piniling tumira sa isang sira-sirang bahay at gumawa ng mga maliliit na trabaho para mabuhay. Siguradong hindi simple ang dahilan nito. Hindi agad sumagot si Mang Temyong. Nakatitig lang siya sa ibabaw ng mesa kung saan nakabukas pa rin ang ilang kwaderno. Marahan niyang hinaplos ang gilid ng papel na tila binabalikan ang isang napakalayong nakaraan. Makalipas ang ilang sandali, huminga siya ng mahina bago nagsalita. Matagal na iyon, bakit pa natin pag-usapan? Hindi na nakapagpigil pa si Madam Cora at agad na sumagot. Hindi kami nakikichismis, gusto lang namin maintindihan ang nangyari. Tumango rin ang isa pang kasamahan bilang pagsang-ayon. Kapag hindi mo sinabi, mas lalo kaming makokonsensya. Natahimik si Mang Temyong ng ilang segundo, at nang mag-angat siya ng tingin, wala na ang pag-iwas sa kanyang mga mata kundi pagtanggap. Sa totoo lang, wala namang nakakagulat doon. Pantay lang ang kanyang boses nang magsalita siya. Dati akong accountant sa isang construction company. Nang marinig ko iyon, mas lalo akong naging interesado. Stable ang trabaho, sapat ang sweldo para mabuhay, hindi mayaman pero hindi rin nagkukulang. Huminto siya sandali bago muling nagpatuloy. Hanggang sa isang araw, may natuklasan akong isang bagay. Muling bumigat ang tensyon sa loob ng silid matapos niyang sabihin iyon. May problema ang kumpanya pagdating sa accounting books. Napakalumanay ng kanyang pagkakasabi, ngunit alam ng lahat na hindi ito isang maliit na issue. Nagtanong ang lalaking nakasuot ng suit nang may pagdududa. Pagkakamali ba iyon o sinadya? Tinitigan siya ni Mang Temyong at diretsahang sumagot. Sinadya. Natahimik ang buong paligid at kahit ako na nasa labas ay naramdaman ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Noong una, akala ko ay nagkamali lang sa pag-compute, pero nang suriin kong mabuti, mali pala ako. May mga taong sinadyang mandaya, naglabas ng pera, gumawa ng mga malabong fund transfer, at binago ang ledger. Napakakalmado niyang magsalita, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may mabigat na timbang. Mahinang nagtanong si Madam Cora nang may pag-aalala. Inireport mo ba? Tumango naman si Mang Temyong bilang sagot. At anong nangyari? Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiti na hindi ko alam kung tanda ba ng kalungkutan o pagtanggap sa kapalaran. Ako ang natanggal sa trabaho. Ang pangungusap na iyon ay tila nagpatahimik sa buong eskinita ng tuluyan. Walang nagsalita, walang tumawa, walang nagbigay ng reaksyon, kundi isang napakahabang katahimikan lamang. Naikuyom ng lalaking nakasuot ng suit ang kanyang mga kamao. Pinagtulungan kanila para mapaalis. Tumango si Mang Temyong habang inaalala ang nakaraan. Sabi nila ako raw ang may kasalanan, ibinunto nila sa akin ang lahat ng sisi. Binago nila ang mga dokumento at nagawa nila ng paraan ang mga pirma. Pagdating doon ay huminto siya ng bahagya at nagpatuloy ng maihimig na parang walang pakialam. Hindi na ako nakipagtalo. Ang pahayag na iyon ang talagang nakadurog sa puso ng mga nakikinig. Tiningnan siya ni Madam Cora, namumula ang mga mata na tila iiyak na. Bakit hindi mo ipinaglaban ang sarili mo? Anong mangyayari kung makipagtalo ako? Hindi galit at hindi malungkot ang kanyang boses, sadyang inilahad lamang niya ang katotohanan. Wala akong pambayad sa abogado, walang taong handang magtanggol sa akin, habang sila ay mayroon ng lahat. Pagkatapos magsalita, marahan siyang umiti. Ganoon lang iyon. Nakatayo ako sa labas at pakiramdam ko ay may bumara sa aking lalamunan dahil sa emosyon. Hindi dahil sa sobrang trahedya ng kwento, kundi dahil ito ang mapait na realidad. Isang katotohanan na madaling maintindihan ng sinuman. Ang lalaking nakasuit ay muling nagsalita, mas mababa na ngayon ang boses niya. Kaya tinanggap mo na lang na mawalan ng trabaho. At pagkatapos noon, tumingin si Mang Temyong sa labas ng pinto at huminto ang kanyang paningin sa eskinita kung saan nakatayo ang ilang kapitbahay. Pagkatapos noon, nawalan ako ng trabaho at wala nang tumanggap sa akin dahil nakatatak sa aking record na ako ang gumawa ng pagkakamali. Ngumiti siya ng bahagya sa kamapait na nagtanong. Pamilyar, hindi ba? Walang sumagot sa kanya. Ngunit alam ng lahat na isa itong masalimuot na sitwasyon na nararanasan ng maraming tao.
Kapag nabansagan ka na ng mali, kahit tama ka pa ay napakahirap ng linisin ang pangalan mo. Nagpatuloy sa pagkukwento si Mang Temyong. Noong panahong iyon, mayroon akong isang pamangkin. Medyo nagulat ang lahat sa sinabi niyang iyon. Anak siya ng nakababata kong kapatid, nahihirapan sa pag-aaral at muntik ng huminto. Dahil wala naman akong ginagawa, tinuruan ko siya hanggang sa naintindihan niya ang mga aralin, at sa awa ng Diyos ay nakakuha siya ng maayos na trabaho. Huminto siya sandali at tiningnan ang mga taong nasa harapan niya. Tapos inirekomenda niya ang mga kaibigan niya, at ang mga kaibigan naman ng kaibigan niya. Hanggang sa hindi na niya tinapos ang pangungusap. Subalit naintindihan ng lahat na ang silid-aralang iyon ay hindi nag-umpisa sa isang malaking ambisyon, kundi sa isang napakasimpleng bagay. Isang taong walang trabaho na nagturo sa kanyang pamangkin, at kalaunan ay dumami ng natural ng walang plano at walang layunin, pero naging isang napakahalagang adhikain. Sa pagkakataong ito ay hindi na talaga nakapagpigil pa si Madam Cora. Pero hindi mo man lang talaga sinabi sa amin. Tumawa lang si Mang Temyong at kalmadong sumagot. Para saan pa? Para alam namin at mahanap ka namin. Umiling lamang siya at sinabing, may kanya-kanya na kayong buhay at ayaw ko na kayong abalahin pa. Magaan lang pakinggan ang pangusap na iyon pero nagpabigat ito sa aking damdamin. May mga tao talagang ganoon, tumutulong sa iba pero hindi gustong malaman ito ng sinuman. Tinitiis nila ang hirap pero hindi nila ito ipinagsasabi. Hindi dahil magaling silang magtiis kundi dahil nasanay na sila. Napakabigat na ng kapaligiran sa loob ng bahay at wala nang nagtangkang magsalita pa. Subalit alam kong bawat isa sa kanila ay nag-iisip, hindi lang tungkol kay Mang Temyong, kundi maging sa kanilang sarili. Samantala, nanatiling kalmado si Mang Temyong na parang walang anumang nangyari. Pero napansin kong bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, napakahina lang pero sapat na upang ipaunawa sa akin ang lahat. Hindi siya nasasaktan, sadyang hindi lang niya ito sinasabi. Ngunit hindi pa rito natatapos ang buong kwento, dahil pagkatapos niyang magsalita, biglang tumayo ang lalaking nakasuwit. Tinitigan niya si Mang Temyong nang may paninindigan at nagsalita. Kuya Temyong, hindi pa tapos ang isyong iyon. Nang marinig iyon, sabay-sabay silang lumingon sa lalaki. Ang mga salitang hindi pa tapos ang isyong iyon, ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na bahay, na tila nagpabagsak sa tibok ng puso ng lahat. Hindi ito isang matinding tensyon kundi isang kabigatan, na parang alam ng lahat na may matinding revelasyon sa likod ng pangungusap na iyon. Tiningnan ni Mang Temyong ang lalaki, hindi siya nagulat ngunit lumungkot ang kanyang mga mata. Lumipas na iyon, hayaan na natin. Napakagaan ng kanyang boses na tila gustong tapusin ang usapan. Ngunit hindi umupo ang lalaki, nanatili siyang nakatayo ng tuwid at hindi nagbago ang katatagan sa kanyang tinig. Baka hinayaan mo na, pero kami hindi namin iyan palalampasin. Pagkasabi niyon, nakita ko rin ang mahinang pagtango ni Madam Cora. Ganoon din ang determinasyon sa mga mata ng dalawa pang kasamahan. Hindi ito padalos-dalos na desisyon o sumpong lang ng damdamin, ito ay isang bagay na matagal na nilang pinag-isipan. Huminga ng malalim si Mang Temyong bago umiling. Huwag niyo nang palakihin ang issue, hindi na ito mahalaga. Hakbang na lumapit ang lalaki patungo sa kanya. Hindi po namin ito palalakihin, gusto lang naming ibalik sa iyo ang hustisyang nararapat. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, pakiramdam ko ay kinilabutan ang buong likod ko. Wala nang nagsalita pa, pero naiintindihan ng lahat na ang nangyari noon ay hindi lang basta pagkawala ng trabaho, kundi ito ay paninira, pagpapasama ng pangalan at pag-ako ng kasalanang hindi niya ginawa. At kapag lumipas na ang mga ganitong uri ng pangyayari, madalas ay wala nang gustong bumuhay pa rito dahil sa pagod, takot at kawalan ng pag-asa. Ngunit malinaw na iba ang iniisip ng mga taong nakatayo sa harap ni Mang Temyong ngayon. Nagpatuloy sa pagsasalita ang lalaking nakasweet, nakikilalanin ko bilang si Carlos. Kuya, may tinatago ka pa bang mga papeles mula noon? Natahimik ng ilang sandali si Mang Temyong bago ito sinagot. Wala nang natira at hindi ko na kailangang itago pa. Medyo natigilan ang magkakasama dahil sa kanyang sagot. Hanggang sa naglakas loob na magsalita si Madam Cora. Kahit hindi mo itinago kaya namin itong hanapin. Tumingin sa kanya si Mang Temyong na tila nagtataka. Hahanapin para saan? Para magpatunay?
Magpatunay kanino? Ang katanungang ito ang tuluyang nagpatahimik sa buong grupo. Totoo nga naman, kanino sila magpapatunay? Ilang taon na ang lumipas, baka nag-resign na ang mga dating katrabaho, at malamang ay wala ring pakialam ang mga bagong empleyado, at baka nga hindi na rin nila maalala ang pangalang Temyo. Subalit napakabagal na nagsalita si Carlos habang tinitimbang ang bawat salita. Hindi para patunayan sa kanila. Tinitigan niya ng diretsyo si Mang Temyong bago idinugtong ang pahayag. Kundi para sa aming lahat na nagmamahal sa iyo. Nagulat ako sa sinabi niyang iyon, hindi dahil sa kahulugan nito, kundi sa paraan ng kanyang pagkakasabi. Walang galit at walang sapilitang utos kundi isang napakalinaw na paninindigan. Isang uri ng emosyon na nagsasabing hindi namin kailangan ang pagkilala ng iba, pero hindi kami papayag na mansahan ang iyong pangalan. Walang sinabi si Mang Temyong at nakatitig lamang siya sa mesa. Ako na nasa labas ay biglang nakaramdam ng panunuyo sa lalamunan. Hindi lahat ng tao ay sinuswerte na magkaroon ng mga kaibigang tulad nila. Mga taong kahit ilang taon na ang nagdaan ay babalikan ka pa rin para gumawa ng kabutihan para sa iyo. Ngunit ang nagpaiba sa direksyon ng kwento ay nang biglang magsalita ang isang tao sa grupo na kanina patahimik. Mababa ang boses niya pero malinaw ang bawat salita. Nagtatrabaho po ako sa kumpanyang iyon ngayon. Ang lalaking nagngangalang Vic ay gumulat sa lahat na tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng bahay. Nakita kong napatingala si Mang Temyong at tuluyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mga mata. Ano? Tumango si Vic bilang pagkumpirma. Isang taon na po akong nagtatrabaho doon. Sa accounting department. Ang paligid sa mga oras na iyon ay hindi lang tahimik kundi sobrang bigat, isang nakakapanibagong uri ng tensyon. Walang nagsalita pero lahat ay nakakaintindi na ang taong ito ay eksaktong naroon sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Lumingon sa kanya si Madam Cora nang di makapaniwala. Totoo ba yan, Vic? Kung ganoon, alam mo ba ang nangyari noon? Umiling ang lalaki habang nagpapaliwanag. Hindi masyadong malinaw. Pero may narinig ako sa ilang mga lumang empleyado. Ano namang sinabi nila? Ang sabi lang nila, may isang natanggal daw noon dahil sa malaking pagkakamali. Pagkarinig ko nito, napakuyom ang aking mga kamao dahil ito ang pinakamasakit na bahagi. Hindi ang matanggal sa trabaho, kundi ang ibaluktot ang buong kwento at palabasing ikaw ang may sala. At ang mas masaklap pa, pinaniwalaan ito ng lahat. Nagpatuloy pa rin sa pagsasalita si Vic nang may pagdududa. Pero pakiramdam ko po ay may mali talaga. Bakit naman? Dahil hanggang ngayon, may mga bahagi pa rin sa accounting books na hindi malinaw at questionable. Pagkabitaw niya ng linyang ito, nakita kong nagkatinginan silang lahat, habang nanatiling tahimik at walang kibo si Mang Temyong. Pero ang kanyang mga mata ay hindi na kasing kalmado gaya ng dati. Nagtanong agad si Carlos. Ibig mong sabihin, patuloy pa rin nilang ginagawa ang anomalya hanggang ngayon? Tumango naman si Vic. Posible, pero napakasekreto nilang gumalaw kaya hindi madaling matuklasan ng ibang tao. Ang pahayag na ito ang tuluyang nagpaiba sa direksyon ng buong sitwasyon. Hindi na ito basta nakaraang issue, kundi isa ng kasalukuyang problema. Sa pagkakataong iyon, mahinang nangusap si Madam Cora. Kung ganoon, kung susuriin natin itong muli. Tumango si Vic habang sumasagot. Ay maaari natin itong matuklasan. Ngunit, huminto siya sandali at bumuntong hininga. Hindi ito magiging madali dahil naroon pa rin ang mga taong sangkot sa katiwalian. Muling bumagsak ang tensyon sa loob ng silid matapos marinig ang katotohanan iyon. Pero hindi na ito dahil sa kalungkutan, kundi dahil nagsisimula na silang magkaroon ng direksyon, isang mapanganib na daan ngunit kayang tahakin. Dito na muling nagsalita si Mang Temyong. Huwag na kayong makisali rito. Mas matigas ang kanyang boses ngayon kumpara kanina. Hindi ito worth it, si. Umiling ang lalaking nakasuit at diretsahang sumagot. Kung ganyan po ang iniisip ninyo, hindi nyo pa rin po talaga kami kilala. Anong hindi kilala? Hindi namin ito ginagawa dahil sa nakaraan. Tinitigan niya si Mang Temyong at nagsalita ng dahan-dahan. Ginagawa namin ito dahil ayaw na naming may isa pang katulad ninyo na magdusa sa kasalanang hindi niya ginawa. Ang katagang ito ay nagpakilabot sa akin,
hindi dahil sa sobrang dakila nito, kundi dahil sa purong katotohanang nakapaloob dito. At ang kasimplihan ng katotohanang ito ang talagang nagpatunaw sa damdamin ng lahat. Napakatagal na natahimik ni Mang Temyong, walang pumilit sa kanya at walang nagdagdag ng salita, tanging ugong lamang ng electric fan ang maririnig. Sinabayan pa ng mahinang tunog ng mga sasakyan mula sa malayo. Sa huli, pinakawalan niya ang isang mahabang hininga bago nagsalita. Kung gagawin ninyo iyan, siguraduhin ninyong maayos ang pagkakaplano. Ang sagot na ito ay hindi isang buong pagsang-ayon, ngunit hindi rin pagtanggi, isa itong pagbubukas ng pagkakataon. Isang pintong siguro ay hindi rin niya akalaing bubuksan niya muli. Ngumiti ng bahagya si Carlos bilang tugon. Naiintindihan po namin. Tumango rin si Madam Cora ng may pag-asa. Sa pagkakataong ito, hindi ka na namin iiwang mag-isa. Nakatayo ako sa labas at naramdaman kong gumaan ang aking kalooban. Hindi dahil tapos na ang issue, kundi dahil sa unang pagkakataon ay nakasaksi ako ng kwentong hindi sumunod sa nakasanayan, hindi puro pagtitiis at pagwawalang bahala. Sa halip, ito ay tungkol sa pagharap sa katotohanan, hindi maingay, hindi marahas, kundi may mga sigurado at planadong hakbang. Ngunit hindi ko inasahan na ilang araw lamang ang lilipas ay may mangyayaring muntik ng sumira sa buong plano. Isang ordinaryong pangyayari sa paningin ng iba, ngunit sinapol ito ang pinakamahinang kahinaan ni Mang Temyong. Matapos ang pag-uusap noong gabing iyon, nagkaroon ng ibang sigla at ritmo ang buhay sa aming maliit na eskinita. Hindi ito maingay at hindi rin kapansin-pansin, pero malinaw na may nagbabago. Ang mga dating estudyante ni Mang Temyong ay mas naging madalas ang pagdalaw. Hindi na ito simpleng pangumusta lang kundi puro diskusyon at pagsusulat. Minsan pa nga ay nagdadala sila ng laptop at sandamakmak na dokumento, nananatili ng buong araw doon. May araw na dumaan ako at narinig kong tinuturo ni Madam Cora ang isang papel habang bumubulong ng seryoso. Kailangan nating ay double-check ang cash flow sa parteng ito. Ang lalaking nakasweet naman na nakilala ko bilang si Carlos ay sumagot. Kung makukuha natin ang mga lumang records, mas madali natin itong maikukumpara. Nang marinig ko ito, napatunayan kong seryoso nga sila sa kanilang ginagawa. Hindi ito puro salita lang at hindi udyok ng emosyon, bagkus ay unti-unti nilang hinuhukay ang nakaraan. Pero ang pinaka nakapagpagulat sa akin ay si Mang Temyong. Hindi na siya umiiwas gaya noon, hindi rin siya aktibong nakikilahok, ngunit hindi rin niya sila pinipigilan. Paminsan-minsan ay umuupo lang siya sa isang sulok habang nagbubuklat ng mga lumang kwaderno at biglang sisingit ng komento. Yung linya na iyan, madalas nilang ilipat sa mga dummy accounts dati. Kung papalitan ang parteng ito, kailangang baguhin mula sa umpisa, hindi lang isang numero ang babaguhin. Hindi marami ang kanyang sinasabi, ngunit sapat na ito para malaman kong sariwa pa sa kanyang alaala ang lahat, sadyang ayaw lang niyang ungkatin ito noon. Habang pinapanood ko sila, magkahalong paninibago at awa ang namutawi sa aking puso. Isang taong itinaboy mula sa lugar na kanyang pinaghirapan, ngayon ay napilitang balikan ang lahat, hindi para ibalik ang kanyang reputasyon, kundi para patunayan kung ano ang tama at mali. Subalit, isang insidente sa isang hapon ang biglang nagpahinto sa lahat ng kanilang plano. Mainit ang sikat ng araw noon at nakaupo lang ako sa loob ng bahay nang makarinig ako ng malakas na pagpreno ng sasakyan sa bungad ng eskinita. Nakakabinging ingay ng pagmiskis ng gulong sa kalsada ang pumailan lang sa hangin. Paglabas ko para tingnan, nakita ko ang isang nakatumbang motorsiklo at isang dalagang nakaupo habang nakayakap sa kanyang binti. Pagtitig ko ng maigi, nakilala ko si Joy, isa sa mga masisipag na estudyanteng palaging nag-aaral kay Mang Temyong. Tandang-tanda ko siya dahil magalang siyang bumati at makipag-usap. Ngunit ngayon, namumutla ang kanyang mukha, nanginginig ang mga labi at mahigpit ang hawak sa kanyang tuhod. Mabilis akong tumakbo papalapit sa kanya. Joy, anong nangyari sa'yo? Umiling siya ngunit tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha. Okay lang po ako. Nadulas lang po yung motor ko. Ngunit nang makita ko ang kanyang binti, alam kong hindi iyon simpleng aksidente lamang. Punit ang kanyang pantalon, maga ang tuhod, at may mga parteng naggasgas at dumudugo. Nagunahan ding lumabas ang mga tao sa paligid, may tumayo sa kanyang motorsiklo, may kumuha ng tubig, at may mabilis na tumawag kay Mang Temyong. Ilang minuto lang ang lumipas, nagmamadaling lumabas si Mang Temyong mula sa kanyang bahay.
Pagkakita niya kay Joy, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon at nawala ang nakagawian niyang pagiging kalmado. Mabilis siyang lumapit ng mailabis na pag-aalala. Anong nangyari sa'yo, Ineng? Pagkakita ni Joy sa kanya, muling bumuhos ang kanyang mga luha. Patawad po. Natigilan ako sa kanyang sinabi, nasaktan na nga siya't lahat, pero paghingi ng tawad ang unang lumabas sa kanyang bibig. Hindi na nagtanong pa si Mang Temyong. Yumuko siya para suriin ang binti ng bata at nag-utos ng mabilis. Ipasok ninyo siya sa loob. Madiin at puno ng determinasyon ang boses niya. Nagtulong-tulong kaming alalayan si Joy papasok sa bahay, habang naglabas naman ng first aid kit si Mang Temyong para linisin at bendahe ang sugat ng napakaingat. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot kundi dahil sa matinding pag-aalala. Nakatayo ako roon habang pinapanood kung paano, hindi maitago ng isang taong bihirang magpakita ng emosyon ang kanyang nararamdaman sa mga oras na iyon. Pagkatapos malunasan ang sugat, seryosong nagtanong ang matanda. Saan ka ba bumagsak? Nag-aalangang sumagot si Joy. Sa may highway po. May nakabangga ba sa'yo? O wala po. Ako lang pong nadulas. Subalit hindi ka panipaniwala ang kanyang sagot dahil iniiwas niya ang kanyang paningin. At alam kong napansin din ito ni Mang Temyong. Hindi na siya nag-usisa pa, sa halip ay nagbilin lamang siya ng maayos. Magpahinga ka muna rito, huwag ka munang umuwi. Tumango lang si Joy habang nananatiling nakayuko. Kakaiba ang paligid sa loob ng bahay, walang nagsasalita ng malakas pero lahat ay nakakaramdam ng panganib. Nang unti-unting magsyalisan ang mga tao at tanging mga malalapit na lang ang naiwan, doon na mahinang nagtapat si Joy. Hinarang po ako ng ilang mga tao. Kinilabutan ako nang marinig ang sinabi niyang iyon. Hinarang. Tumango si Joy habang nanginginig ang kanyang boses at patuloy na umiiyak. Sabi nila, wag na raw po akong babalik dito, kung hindi ay may mangyayaring masama. Tuluyang nabalot ng nakakabinging katahimikan ang buong bahay. Tiningnan ko si Mang Temyong, walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit nagdilim ang kanyang mga mata. Tumayo si Carlos at nagtanong ng may pagkaalarma. Sino sila? Umiling si Joy sa kawalan ng ideya. Hindi ko po alam, nakasuot sila ng helmet, pero kilala nila ako at alam nilang nag-aaral ako rito. Ang pahayag na iyon ang tunay na nakakatakot, hindi lang ito basta pananakot kundi isang malinaw na palatandaan na may nagmamanman sa kanila. Napakuyom si Madam Cora ng kanyang mga palad. Ibig sabihin, alam nila ang mga ginagawa natin? Walang nagkomento, ngunit lahat ay naunawaan na ang mga taong iyon ay hindi basta-basta estranghero, kundi posibleng may koneksyon sa nakaraan, ang isyong pilit nilang binubuhay ngayon. Muling nagsalita si Carlos habang bumaba ang tono ng boses niya. Mukhang nagsisimula na silang makahalata. Kung ganoon, anong gagawin natin? Tanong ng isa sa kanila. Walang nagbigay ng agarang sagot. Inilibot ko ang aking paningin at nakitang hindi nakalmado ang mga mata ng lahat. Hindi sila natatakot, ngunit malalim ang kanilang pinag-iisipan. Sa kabilang banda, matagal lang nakaupo si Mang Temyong bago siya naglabas ng pinal na salita. Itigil na natin ito. Dahil sa kanyang sinabi, lahat ay lumingon sa kanya ng sabay-sabay. Huwag niyo na itong ituloy, walang mararating ito. Hindi malakas ang boses niya pero siksik ito sa paninindigan. Hindi ito payo kundi isang matibay na desisyon. Mabilis na nag-angat ng tingin si Joy at pilit na ngumiti. Hindi po. Okay lang po ako. Ngunit umiling si Mang Temyong bago seryosong sinagot ito. Hindi ito problema ninyo. Problema ko ito. Nakaramdam ako ng panginginig ng boses nang marinig ang linyang iyon. Isang taong buong buhay na nagdusa ang pipiliin pa ring akuin ang lahat ng bigat, ayaw mandamay ng iba at ayaw maglagay ng inosente sa panganib. Pero tumayo si Carlos at may matigas na pagdedeklara sa kanyang tinig. Hindi po. Problema natin itong lahat. Idinugtong naman ni Madam Cora ang isa pang malakas na pahayag. Hindi ka pwedeng magdesisyon ng mag-isa sa pagkakataong ito. Bumalik ang tensyon sa hangin, ngunit hindi ito isang pag-aaway, kundi isang pagtutunggali ng dalawang prinsipyo. Ang isa ay gustong sumuko para protektahan ang lahat, at ang isa naman ay gustong lumaban para ilabas ang katotohanan. Habang nakamasid ako mula sa labas, naramdaman kong hindi na talaga ito simpleng issue.
hindi na ito basta kwento ng isang matandang nagtuturo ng libre, kundi isa ng napakalaking iskandalo. At ang nangyari kay Joy ay posibleng unang babala pa lamang sa kanila. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang naging reaksyon ni Mang Temyong pagkatapos. Hindi na siya nagsalita, hindi na siya nakipagtalo, bagkus ay tahimik siyang tumayo at pumasok sa kwarto. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya dala ang isang bagay na hindi inakala ng lahat na itatago pa niya, isang lumang kwaderno. At nang ipatong niya ang kwadernong iyon sa ibabaw ng mesa, alam kong hindi na babalik sa dati ang lahat. Ang lumang kwadernong iyon ay walang espesyal sa paningin ng iba. Gula-gulanit ang pabalat, nakatupi ang mga sulok, naninilaw ang mga papel, at mukhang isang ordinaryong kwadernong matagal ng int sa loob ng aparador. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit nang ibaba niya ito ay biglang natahimik ang buong bahay. Walang nagsalita, walang nagtanong, nakatitig lamang ang lahat habang hindi pa ito binubuksan ni Mang Temyong. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa pabalat nito at marahang hinaplos, na para bang hinahawakan ang isang pamilyar, ngunit napakabigat na nakaraan. Nakatayo ako sa labas habang pakiramdam ko ay bumagal ang pagtibok ng aking puso, isang napakabihirang pakiramdam. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil pakiramdam ko ay may matutuklasan kaming napakahalaga. Sa huli, binuksan niya ang kwaderno. Ang unang pahina ay walang mga numero, kundi isang pangungusap na isinulat ng napakaayos, pero may daing mga bagay na hindi maaaring sabihin. Ang nag-iisang linyang iyon ay nagdala ng matinding kilabot sa aking katawan. Hindi dahil nakakatakot ito kundi dahil napakatotoo nito. Isang realidad na may mga bagay kang alam, pero pilit mong ibinabaon sa limot dahil hindi mo ito pwedeng ipagsabi. Nilipat ni Mang Temyong sa susunod na pahina. Sa pagkakataong ito, mga numero na ang nakasulat pero hindi ito katulad ng mga ordinaryong accounting records. Sa bawat linya, may nakasulat na petsa, oras, pangalan ng taong gumawa, at ang paraan ng paglilipat ng pondo. May ilang linya pa nga na may kasamang maliliit na pulang tuldok. Yumuko si Carlos para suriin ito ng mabuti. Bumaba ang kanyang boses nang nagtanong siya. Personal mong record ito, kuya. Tumango naman si Mang Temyong bilang sagot. Hindi ko tinago ang mga orihinal na dokumento, pero isinulat ko ang lahat ng nangyari. Nagkatinginan ang lahat dahil sa sinabi niyang iyon. Hindi lahat ng tao ay maiisip ang ganitong diskarte. Isang taong alam nang mapapatalsik siya anumang oras, pero lihim pa ring itinala ang lahat, hindi para maghiganti agad, kundi para itago ang nag-iisang katotohanan. Nagbuklat pa si Madam Cora ng ilang pahina. Bawat pahina ay naglalaman ng mga partikular na panahon, hindi sunod-sunod pero sapat na para makabuo ng iisang kwento. Kung paano pumasok ang pera, paano lumabas, saan inilipat, at sa anong pangalan nakapaloob ito. At ang pinakakapansin-pansin ay ang mga linyang nakabilog. Sa tabi ng mga iyon ay may nakasulat na pahayag si Mang Temyong, hindi lohikal. 2 salita lang ngunit sapat na. Huminga ng malalim si Carlos. Kung maikukumpara ito sa mga kasalukuyang datos. Hindi na niya itinuloy ang kanyang sasabihin. Ngunit alam ng lahat na kahit hindi perpekto ang ebidensyang ito, sapat na ito para buksan muli ang investigasyon. Ang empleyadong kasama nila na nagngangalang Vic ay tinitigan ng matagal ang kwaderno. Ilang taon niyo po itong tinago? Maikling sumagot si Mang Temyong. Hindi ko na rin matandaan. Hindi ba kayo natakot na may makakita nito? Marahan siyang umiti at diretsong sumagot. Nakatago ito sa loob ng sarili kong bahay, sino namang makakaalam? Simple lang pakinggan ang kanyang sagot, ngunit alam kong hindi iyon ganoon kadali. Hindi lahat ay kayang maging kalmado sa pagtatago ng ganitong klaseng gamit sa loob ng maraming taon. At hindi lahat ay kayang magtiis na hindi ito gamitin lalo na noong mga panahong tinatapakan na ang kanilang dignidad. Hindi lang ito tapang kundi isang desisyon at isang napakahirap na pagpili. Tuluyan nang nagbago ang paligid, wala nang pag-aalinlangan kundi isang matibay na layunin na mayroon silang susuriin at sisimulan. Subalit sa pagkakataong iyon, isang pangungusap ni Mang Temyong ang nagpatigil sa lahat. Iyan lamang ang mayroon ako. Tiningnan siya ng lahat ng may pagkalito habang nagtataka kung anong ibig niyang sabihin. Isinara niya ang kwaderno. Wala nang iba pa. Kumunot ang noo ni Carlos habang nagsasalita. Pero hindi pa ito sapat.
Tumango naman si Mang Temyong bilang pagsang-ayon kaya napatanong si Carlos. Kung alam mo, bakit hindi mo tinuloy ang pagsusulat? Natahimik muna siya bago ipinaliwanag ang kanyang rason. Dahil doon na ako tumigil. Napakagaan ng kanyang pagkakasabi, ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang isang mabigat na pasanin. Nagtanong agad si Vic para maging malinaw. Tumigil dahil ayaw niyo na pong ipagpatuloy? Umiling si Mang Temyong. Hindi sa ganoon. Kung gayon, bakit? Tumingin muli ang matanda sa ibabaw ng kwaderno. Matagal siyang tahimik bago nagbigay ng isang malalim na sagot. Dahil alam kong kung ipagpapatuloy ko ito, may madadamay na ibang tao. Natahimik ang buong bahay at wala nang nag-usisa pa. Ngunit naintindihan ng lahat na marahil sa mga pahinang hindi nasulatan ay may mga pangalan, mga taong may malalim na ugnayan sa kanya, at kung sakaling lumabas ang buong katotohanan ay siguradong maraming madadamay. Mahinang nagtanong si Madam Cora ng may emosyon. Sino ang natatakot kang madamay? Hindi sumagot ang matanda, ngunit sapat na ang kanyang tingin upang masagot ang lahat. May mga bagay siyang hindi sinasabi, hindi dahil natatakot siyang harapin ito, kundi dahil ayaw niya talagang sirain ang iba. Isang taong biktima ng maling paratang pero piniling hindi manghila ng pababa. Isang sakripisyong hindi kayang gawin ng lahat ng tao. Ngunit ito ang nagpahirap sa buong sitwasyon, dahil kung itutuloy nila ang paghahanap ng hustisya, siguradong masasagasaan nila ang mga taong pilit niyang pinoprotektahan. Tumayo si Carlos, humakbang palayo ng kaunti sa kalumingon. Kuya Temyong. Ano iyon? Pahiram kami ng kwadernong ito. Muling bumagsak ang tensyon sa hangin. Tinitigan ko si Mang Temyong at nakitang hindi siya agad sumagot. Nakapatong ang kamay niya sa kwaderno, hindi mahigpit ang pagkakahawak pero hindi rin niya ito binibitawan. Napakaikling sandali lamang ngunit ramdam ko ang kanyang pagdadalawang isip. Hindi dahil sa panghihinayang kundi dahil sa pag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang ikinababahala niya, pero sigurado akong mayroon talaga. Sa huli, itinulak niya ang kwaderno papalapit kay Carlos. Dalhin niyo. Dalawang salita lang pero sumisimbolo ito sa isang desisyong wala nang balikan pa. Kinuha ito ni Carlos habang patuloy na tumatango. Mag-iingat kami. Nagbilin lamang si Mang Temyong bago sila umalis. Huwag kayong gagawa ng ingay. Ang katagang ito ay parang isang simpleng paalala pero may nakapaloob na matinding utos. Huwag gawing eskandalo ang issue, huwag palakihin ng sobra, sapat na ang gawin kung ano ang tama. Nang gabing iyon, umuwi ako ng nahihilo sa dami ng iniisip. Mula sa isang chismis at maling akala hanggang sa isang libreng silid-aralan at nauwi sa isang lihim na kwaderno. At ngayon ay nagtataglay ng ebidensya para ibaliktad ang kwento ng nakaraan. Subalit ang mas umiikot sa aking isipan ay hindi ang tungkol sa kung ano ang tama at mali, kundi ang pagkatao ng bida sa kwentong ito. Isang taong nagtiis at tumahimik sa loob ng maraming taon, hindi dahil siya ay mahina kundi dahil ayaw niyang may masaktan pang iba. Pero sa huli, siya pa rin ang taong mismong nagbukas muli ng kaso upang maprotektahan ang mas nakararami. Ngunit hindi ko inaasahan na makalipas lamang ang 2 araw matapos simulan ni na Carlos at Vic ang pagsusuri sa mga datos, isa pang maliit na detalye ang lumitaw. Isang detalye na nagpatunay na ang korupsyong ito ay hindi bahagi ng nakaraan, kundi patuloy pa ring nangyayari sa kasalukuyan at mas mapanganib kaysa sa inaakala ng lahat. 2 araw matapos nilang dalhin ang kwaderno, naging nakakapanibago ang bigat ng atmosfera sa aming eskinita. Walang nagsasalita, pero ramdam ng lahat na hindi na nag-umpukan ang mga estudyante gaya noon, mas mabilis na silang umuwi, pabulong na kung mag-usap, at kapansin-pansin ang pagkabalisa sa kanilang mga mata. Habang si Mang Temyong naman ay lalong bumibigat ang dinadala. Nakaupo pa rin siya sa lumang mesa, patuloy na nagbubuklat ng mga pahina na parang nakagawian na niya, pero nakikita ko ang paghinto niya ng matagal na para bang may hinihintay o ipinag-aalala. Pagdating ng 2 hapon, bumalik si Carlos pero hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Vic at may isa pang lalaki na nasa edad 40 pataas, simple ang pananamit pero malinis, at napakatalim ng mga tingin. Pagpasok pa lang ng lalaking ito ay inilibot na niya ang kanyang paningin sa paligid habang nananatiling walang kibo. Nakatayo lang ako sa labas pero alam ko nang may mangyayaring hindi maganda. Hindi agad umupo si Carlos,
Ipinatong niya sa ibabaw ng mesa ang makapal na bunto ng papel na pawang may mga highlight at pulang marka sa gilid. Tinitigan lamang ito ni Mang Temyong na para bang hinihintay na magpaliwanag si Carlos. Ikinumpara na namin ang lahat ng ibinigay mo, kuya. Nagmatch ba? Halos nagmatch ang lahat. Mabilis namang sumingit si Vic sa usapan. Hindi lang po nagmatch, kundi sumakto rin ito sa ilang mga kasalukuyang transaksyon natin ngayon. Dito na talaga nanginig ang buong likod ko dahil natuklasan nilang hindi ito kasalanan noon kundi isang kasalukuyang krimen na patuloy na nangyayari sa organisasyon. Dito na nagsalita ang estrangherong lalaki at itinuro ang isang linyang nakabilog sa pulang tinta. Ang paraan ng fund transfer na ito ay ginagamit pa rin natin hanggang ngayon, nagbago lang ang pangalan ng account. Muling bumagsak ang tensyon sa loob ng bahay. Napatingin ako kay Mang Temyong na sa pagkakataong ito ay hindi na naitago ang kanyang reaksyon. Nagbago ang mga mata niya, hindi dahil sa pagkagulat kundi bilang pagkumpirma sa matagal na niyang hinala na tila hinihintay na lamang niya itong mapatunayan. Nagpatuloy sa pagsasalita si Carlos habang mabilis na binubuklat ang pahina. Nang subukan namin itong i-trace, nakakita kami ng iisang common point sa lahat. May isang partikular na pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa lahat ng transaksyon, mapanoon man o mapangayon. Lumingon si Vic kay Mang Temyong bago nagsalita, hindi bilang tanong kundi parang isang sigurado ng pahayag. Kilala niyo po ang taong ito, hindi ba? Hindi sumagot agad ang matanda, bagkus ay tumitig lang sa mesa saka mabilis na sumagot. Isang simpleng sagot pero sapat na para muling magpakaba sa lahat. Mabilis namang nag-usisa si Carlos sa sitwasyon. Sino siya? Ito ang pinakamabigat na punto ng buong investigasyon, kahit ako na nasa labas lang ay sobrang bilis na ng tibok ng puso ko. Matagal na nanatiling tahimik si Mang Temyong, walang nag-utos, walang nagsalita, at matyagang naghintay ang lahat hanggang sa may angat nito ang kanyang ulo. Ngunit ang ikinagulat ko ay hindi ang pangalang binanggit niya, kundi ang paraan ng pagpapahayag niya na sobrang kalmado. Dati ko siyang estudyante. Natahimik ang buong silid at pakiramdam ko'y tumigil ang paghinga ng bawat isa, kasabay ng malalim na pagkunot sa noo ni Carlos. Estudyante niyo rin po? Tanong ni Vic na bumasag sa katahimikan. Umiling si Mang Temyong bilang pagtugon. Hindi, kabilang siya sa naunang batch. Bumigat ang paligid matapos ang revelasyong iyon. Isang taong naging estudyante, tinuruan, at umupo rin sa maliit na classroom na iyon, ngayon ay nasa kabilang panig na ng batas. Walang nagsalita, pero nakita ko sa mga mata nila na nahihirapan silang tanggapin iyon. Nagtanong ulit si Carlos, mababa ang boses. Sigurado po ba kayo? Tumango si Mang Temyong. Sigurado ako dahil ako mismo ang nag-guide sa kanya noon. Ang mga salitang iyon ay parang isang patalim na humiwa sa hangin. Hindi lang siya basta taong nagkamali, kundi isang taong pinagkatiwalaan, tinuruan, binigyan ng pagkakataon, at ngayon ay ipinagpapatuloy ang katiwalian. Bumuntong hininga si Vic. Kung ganoon, mas nagiging komplikado na ang sitwasyon. Sumagot naman ang estrangherong lalaki na kasama nila. Hindi lang komplikado, mapanganib ito. Tinitigan niya ng maigi si Mang Temyong bago muling nagsalita. Kapag nalaman ng taong iyon na tinatago niyo pa ang ledger. Hindi na niya tinapos ang pangungusap, ngunit naintindihan ng lahat na ang pagharang kay Joy ay maaaring hindi lang isang pagkakataon. Lumingon si Carlos at nagtanong. Kuya Temyong, may pinagsabihan na po ba kayo tungkol sa bagay na ito? Umiling ang matanda. Wala pa. Kahit dito sa loob ng bahay? Walang nakakaalam. Ang sagot na iyon ay nagpangiti ng bahagya sa estrangherong lalaki at tumango siya. Mabuti kung ganoon. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay muling nagbigay ng kilabot sa akin. Pero posible rin na matagal na nilang alam na ikaw iyan. Muling bumigat ang katahimikan sa paligid. Tiningnan ko si Mang Temyong. Hindi siya nagulat at sa halip ay marahan lamang siyang tumango, na para bang matagal na rin niya itong naiisip. Mahigpit na kinuyom ni Carlos ang kanyang mga kamao. Ano na pong gagawin natin ngayon? Walang sumagot agad. Bawat isa ay may malalim na iniisip at sariling plano. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na ito usapin kung gusto pa nilang ituloy o hindi, nakapasok na sila at wala nang atrasan. Sa huli, binasag ni Mang Temyong ang katahimikan.
Hindi malakas ang kanyang boses ngunit napakalinaw nito. Itigil na ninyo ito. Inulit na naman niya ang linyang iyon, pero sa pagkakataong ito, hindi lang dahil sa pag-aalala, kundi dahil mas naunawaan na niya ang panganib. Umiling si Carlos bilang pagtutol. Hindi na po tayo pwedeng huminto, nandito na tayo. Kung titigil tayo, mas lalo silang aabuso. Sumang-ayon din si Madam Cora na nakatayo sa tabi. Sa tingin mo ba, kapag nanahimik tayo ay titigil din sila? Natahimik si Mang Temyong saka nagbitiw ng isang pangungusap na nagpatigil sa lahat. Hindi ako natatakot para sa sarili ko, natatakot ako para sa inyo. Ang linyang iyon ay parang sumakal sa lalamunan ko. Isang taong nasa gitna ng gulo, pero ang kapakanan pa rin ng iba ang iniisip, at hindi ang sarili niya. Subalit humakbang papalapit si Carlos at ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa. Kaya na po naming panagutan ang aming sarili, hindi niyo na kailangang akuin pa ang lahat. Tila lalong sumikip ang hangin sa loob ng bahay. Hanggang sa magsalita ang estrangherong lalaki. May isang paraan. Napalingon ang lahat sa kanya nang sabihin niya ito. Hindi pa natin kailangang ilabas ang ebidensya sa publiko. Kailangan lang nating iparating sa taong iyon na alam na natin ang lahat. Kumunot ang noo ni Carlos habang nagtatanong. Ibig mong sabihin, tatakutin natin sila para sila na mismo ang magkamali at mabunyag. Muling natahimik ang buong bahay. Hindi masama ang ideya, ngunit hindi rin ito madali, kapag nagkamali sila ng kilos, baka bumaliktad ang sitwasyon at mas maging mapanganib pa. Tinitigan ng matagal ni Mang Temyong ang lalaki at nagtanong. Sigurado ka ba riyan? Tumango ang lalaki ng may kumpiyansa. Kung gagawin natin ito ng tama, mas bibilis ang proseso. Isang plano ang unti-unting nabuo, hindi man malinaw o detalyado, sapat na para maunawaan na papasok na ang sitwasyon sa panibagong yugto. Hindi na ito tungkol sa pagsisiyasat kundi pagharap sa kalaban. At alam kong malapit na ring lumitaw ang dating estudyanteng iyon. Ngunit walang nakapaghanda na mas maagang darating ang taong ito, kaysa sa inaasahan nilang lahat. Lumitaw siya kinabukasan ng hapon nang walang anumang babala. Walang tawag, walang text, simpleng naglakad lang siya papasok sa maliit na eskinita na para bang pamilyar na siya sa daan. Nakatayo ako sa harap ng bahay nang makita ko ang isang kotseng huminto sa bungad ng eskinita. Isang lalaking nasa edad 40 pataas ang bumaba rito. Nakasuot siya ng puting polo, slacks, at makintab na sapatos na balat. Mabagal pero diretso ang kanyang paglakad, hindi nagmamadali at hindi palingalinga sa paligid, na parang walang anumang itinatago. Ngunit ang pagiging sobrang kalmado niyang iyon ang nagbigay sa akin ng masamang kutob. Dumiretso ang lalaki sa bahay ni Mang Temyong. Hindi siya nagtanong o nag-atubili na parang isang lugar ito na madalas na niyang puntahan. Nakatayo ako sa labas at nagsimula ng bumilis ang tibok ng puso ko. Kahit walang magsabi sa akin, alam kong ito na ang taong pinag-uusapan nila, ang dating estudyante. Sa loob, nakaupo pa rin si Mang Temyong, kasama sina Carlos, Vic, at ang estrangherong lalaki. Sobrang sikip at bigat ng hangin sa mga oras na iyon. Pumasok ang lalaki at huminto sa mismong pintuan. Hindi siya bumati, hindi siya yumuko, tiningnan lang niya ang paligid bago itinuon ang paningin kay Mang Temyong. Sumilay ang isang napakagaan ngunit malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Matagal na tayong hindi nagkita, sir. Kinilabutan ako nang marinig ko ang pagbating iyon. Hindi dahil sa titulo, kundi dahil ang tono niya ay parang magalang, pero wala namang anumang bakas ng paggalang. Tinitigan ng matagal ni Mang Temyong ang lalaki. Hindi siya nagulat at hindi rin siya natakot, tiningnan lamang niya ito. Makalipas ang ilang sandali ay sumagot siya ng maikli. Isang maikling tugon na hindi malapit pero hindi rin nagtutulak palayo. Humakbang pa ang lalaki at naupo sa silyang kaharap nila na parang nasa sariling bahay lang siya. Kamusta naman po kayo? Nagtuturo pa rin ba? Hindi sinagot ni Mang Temyong ang ikalawang tanong at diretsahang nagwika. Anong kailangan mo? Walang paligoy-ligoy, walang pagiging formal. Marahang tumawa ang lalaki at sumagot. Wala naman po. Masama na bang bisitahin ang dati kong guro? Walang sinuman sa silid ang sumagot. Unti-unting lumamig ang paligid. Nakatayo lang sa tabi si Carlos habang nakatitig sa lalaki. Nakahalukip-kip naman si Vic at hindi inaalis ang tingin dito.
Nakasandal naman sa pader ang estrangherong lalaki, walang imik ngunit halatang nagmamasid ng mabuti. Tiningnan ng dating estudyante ang bawat isa sa kanila bago nagsalita muli. Ang dami niyo palang mabubuting estudyante, sir. Malalaki na sila pero hindi pa rin nakakalimot sa kanilang guro. Para itong isang papuri pero alam ng lahat na hindi. Nanatiling tahimik si Mang Temyong. Ipinagpatuloy ng lalaki ang kanyang sasabihin. Pero may mga bagay mula sa nakaraan na mas mabuting iwan na lang at ibaon sa limot. Ito na ang tunay na motibo niya, hindi na kailangang sabihin ng direkta at hindi na kailangang may pangalang banggitin. Malinaw na hindi ito isang simpleng pagbisita kundi isang babala. Humakbang pasulong si Carlos. Anong ibig mong sabihin? Lumingon ang lalaki kay Carlos at nagtanong ng aasar. Pang-ilang batch kang estudyante? Hindi sumagot si Carlos. Marahang umiti ang lalaki bago muling nagbitiw ng salita. Mukha kang masigasig. Pero minsan, kapag masyado kang masigasig, mas madali kang mapahamak. Wala nang paligoy-ligoy, isang direktang pagbabanta na walang anumang pagtatago. Sobrang bigat ng tensyon sa loob kaya kahit ako na nasa labas ay nahihirapang huminga. Ngunit ang pinakanakagulat sa akin ay si Mang Temyong. Hindi siya nagalit o nagpakita ng reaksyon, sa halip ay mahinahon siyang nagsalita. Pumunta ka lang ba rito para sabihin yan? Tiningnan siya ng lalaki, nakangiti pa rin habang sumasagot. Hindi, pumunta rin ako para magtanong tungkol sa isang bagay. Tungkol saan? Tungkol sa ledger. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng bahay. Walang nagsalita, walang gumalaw, at lahat ng atensyon ay naipon kay Mang Temyong. Nagpatuloy ang lalaki sa pagtatanong. Nasa sa inyo pa rin ba? Ang tanong na iyon ay parang isang saksak ng kutsilyo. Hindi kailangang sumigaw, hindi kailangang magdabog, isang simpleng tanong lang pero sapat na para ibunyag ang lahat ng itinatago. Tinitigan ni Mang Temyong ang lalaki, walang pag-iwas. Sa kanya binalik ang tanong nito. Kung ano naman ngayon? Hindi agad sumagot ang lalaki kundi ngumiti lamang. Isang napakagaan pero nakakakilabot ng ngiti. Alam niyo naman siguro, sir, na ang pagtatago ng mga ganyang bagay ay hindi makabubuti sa inyo at maging sa ibang tao. Malinaw pa sa sikat ng araw ang babalang iyon, hindi na ito isang pahiwatig kundi isang direktang panggigipit. Naikuyom ni Carlos ang kanyang mga kamao. Kitang-kita ko iyon pero pinili niyang manahimik. Hahakbang na sana ng kalahati si Vic pero agad ding natigilan. Nanatili namang nakatayo ang estrangherong lalaki, ngunit mas tumalim ang kanyang paningin. At doon, binitiwan ni Mang Temyong ang isang linyang gumulat sa akin. Natatakot ka ba? Katahimikan ang namayani sa buong silid. Bahagyang natigilan ang lalaki, isang segundo lamang pero sapat na iyon. Tumawa siya ng mas malakas kaysa kanina. Ako? Natatakot? Saan naman? Diretsyong tiningnan siya ni Mang Temyong at sumagot ng walang pagdududa. Natatakot kang mabunyag ang lahat ng kasalanan mo. Tila sumabog ang tensyon sa loob ng bahay. Walang umakalang ganoon siya magiging prangka. Walang pag-iwas, walang paligoy-ligoy, walang pagpipigil, isang direktang atake. Nawala ang ngiti ng lalaki, nag-iba ang kanyang paningin, hindi na ito kalmado o peke kundi sobrang lamig. Huwag niyo po akong piliting gumawa ng mga bagay na pagsisihan ninyo. Wala nang ibang pwedeng maging kahulugan iyon. Ito na ang huling babala. Isang forma ng pagbabanta at isang forma ng pamimili. Huminto o harapin ang panganib. Ngunit hindi umurong si Mang Temyong. Matagal mo nang ginawa iyan, hindi lang ngayon kundi noong una pa man. Huli na para matakot ka ngayon. Napilitang tumayo ang lalaki dahil sa sinabi niyang iyon. Nawala na ang mga ngiti niya, tinitigan niya ng matagal ang matanda bago magbitiw ng salitang nagpatayo sa mga balahibo ko. Kung ganoon, bahala na kayo sa sarili niyo. Pagkasabi niyon ay tumalikod siya at naglakad palabas. Walang paalam, hindi na lumingon at dire-diretso lamang siyang umalis. Umandar ang makina ng sasakyan sa bungad ng eskinita at umalis. Napakabilis ng mga pangyayari, ngunit nag-iwan ito ng napakahabang katahimikan. Walang agad na nagsalita, nakatayo lang ang lahat na parang nakasaksi ng isang nakakatakot na tagpo. Si Carlos ang unang bumasag sa katahimikan. Alam na niya. Tumango si Vic bilang pagsang-ayon sa mga sinabi nito.
Hindi lang niya alam, nagmamanman pa siya. Idinugtong ng estrangherong lalaki ang isang matinding katotohanan. Ibig sabihin, wala na tayong atrasan. Dahan-dahang umupo si Mang Temyong, napakabagal, walang anumang sinasabi. Ngunit nakita ko ang bahagyang pagbaba ng kanyang mga balikat. Hindi iyon dahil sa takot kundi dahil sa pagtanggap. Pagtanggap na mula sa oras na iyon, hindi na lang ito tungkol sa isang ledger, kundi isa ng totoong pakikipaglaban. At sa pagkakataong ito, walang nakakaalam kung ano ang magiging kapalit nito. Pagkatapos umalis ng lalaking iyon, nagbago na ang paligid sa bahay ni Mang Temyong. Hindi dahil dumami ang tao, kundi dahil tuluyan ng nag-iba ang pakiramdam ng paligid. Kung noon ay may bahagyang pag-aalala, ngayon ay isa na itong malinaw na katotohanan. Alam nilang binabantayan sila at handa na silang humarap anumang oras. Nang gabing iyon, matagal na nanatiling bukas ang ilaw sa bahay ni Mang Temyong. Hindi ako pumasok pero mula sa labas ay nakikita ko ang mga anino ng taong palakad-lakad. Walang nagsasalitang malakas, walang tumatawa, puro maikli at seryosong usapan lamang ang nagaganap. Sila ay parang mga taong nakakaintindi na wala na silang sapat na oras para mag-alinlangan pa. Kinaumagahan, pagbukas ko pa lang ng pinto ay nakita ko na si Carlos na nakatayo sa harap ng bahay ni Mang Temyong ng napakaaga. Iba siya sa mga nakaraang araw, mas formal ang kanyang bihis ngayon, may hawak na envelope ng mga dokumento, at ang kanyang mga mata ay hindi na nagtatanong kundi puno ng determinasyon. Dumaan ako sa harap niya at marahan lang siyang tumango na walang sinasabi. Isang tango na nagparating sa akin na pinili nilang ipagpatuloy ang laban. Makalipas ang isang oras, nakumpleto na silang lahat, ngunit hindi sila kasing rami ng dati. Ang mga naroon lang ay ang mga talagang may kinalaman sa issue, si Mang Temyong, Carlos, Vic, ang estrangherong lalaki, at dalawang bagong mukha na hindi ko pa nakikita. Isinara ang pinto, walang labas-masok. Hindi ko gaanong marinig ang mga nangyayari sa loob. Ngunit may isang pagkakataong umalinggaw ang boses ni Carlos, hindi malakas pero napakatigas. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Kapag mas matagal, mas mapanganib. Pagkatapos ay isang boses ang sumunod, marahil ay galing sa estrangherong lalaki na nagbabala rin. Kailangan nating bilisan pero dapat sigurado. Hindi tayo pwedeng magkamali. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at unang lumabas si Carlos. Inilibot niya ang kanyang tingin sa paligid at saka bumaling sa akin para magbilin. Kuya, kapag may napansin kang kakaiba, sabihan mo po kami agad. Ang paalalang iyon ay nagpaunawa sa akin na hindi na ito simpleng personal na problema. Isa na itong issue na maaaring kumalat at magdulot ng panganib. Tumango ako bilang tugon. Hindi na ako nagtanong, hindi na kailangan dahil sa tingin pa lang sa mga mata nila, alam kong lumalim na ng husto ang gulong ito. Pagsapit ng hapon, naging mas mabilis ang mga pangyayari kaysa sa inaasahan ko. Umalis sina Carlos at Vic, dala ang lahat ng mga dokumento, sumama rin ang estrangherong lalaki, at naiwang mag-isa si Mang Temyong sa loob ng bahay. Pinuntahan ko siya at nakita ko siyang nakaupo sa harap ng mesa, walang mga papel, walang kwaderno, tahimik lamang siyang nakaupo roon. Nagtanong ako sa kanya nang may pag-usisa. Mang Temyong, hindi po ba kayo sasama? Umiling siya ng marahan. Hindi na kailangan, sila na ang bahala riyan. Parang pagsuko ang tunog ng linyang iyon pero alam kong hindi. Hindi man siya direktang kasali sa proseso ngayon, nagsimula ang lahat sa kanya. At alam niya na anuman ang maging resulta, kailangan niya itong harapin. Nang gabing iyon, umulan, hindi malakas pero tuloy-tuloy. Napakalinaw ng tunog ng ulan na bumabagsak sa yero sa gitna ng tahimik na eskinita. Magsasara na sana ako ng pinto nang makarinig ako ng malalakas na preno sa bungad ng daan. Hindi lang isa kundi dalawa. Napatigil ako dahil sa pamilyar na tunog na hindi maganda ang pahiwatig. Lumabas ako at nakita ang dalawang motorsiklo na maisakay na tatlong lalaking walang helmet, tahimik lamang silang nakatayo. Tumingin ng direkta ang isa sa kanila sa bahay ni Mang Temyong at nagsalita. Nasa loob siya, di ba? Hindi malakas pero sobrang lamig ng boses niya. Hindi pa man ako nakakasagot ay lumabas na agad si Mang Temyong. Tumayo siya sa silong ng bubong at tinitigan sila, walang tinatanong at hindi nagtatago. Humakbang ang isang lalaki at sinabing, "Matanda, matuto kang lumugar. Hindi mo na ito problema kaya huwag mo nang palalain pa."
Narinig ko na ang mga ganyang klase ng pahayag dati, pero ngayon, hindi na ito pahiwatig kundi isang direktang banta. Nanatiling nakatayo ng tuwid si Mang Temyong. At nagbitiw siya ng isang linyang hindi ko kailanman makakalimutan. Ang pagkakamali ay hindi pag-aari ni Numan, pero kung sino ang gumawa, siya ang dapat magdusa. Napakasimple ng mga salitang iyon, pero biglang nagbago ang ekspresyon ng tatlong lalaki. Umisi ng nakakainsulto ang isa sa kanila at nanlait. Ano namang tingin mong magagawa mo? Hindi sumagot ang matanda, tinitigan niya lamang ito ng may pagiging kalmado pero matatag. Hahakbang pa sana ang lalaki papalapit, nang biglang may umugong na sasakyan mula sa bungad ng eskinita. Isang kotse ang huminto, bumukas ang pinto, at bumaba si Carlos kasama si Vic at dalawang pulis na nakauniporme. Hindi na kailangang magsalita, sa tingin pa lang ay maiintindihan mo na ang nangyayari. Natigilan ng tatlong lalaki, wala nang sinabi at nagkatinginan na lamang sila. Pabulong na nag-utos ang isa sa kanila. Tara na! Mabilis silang sumakay sa motor at umalis nang hindi na lumilingon. Ilang minuto lang ang itinagal ang pangyayaring iyon, pero sapat na para malaman kung umabot na ang issue sa ibang antas. Hindi na ito isang pagbabanta lamang kundi isang direktang aksyon mula sa otoridad. Lumapit si Carlos kay Mang Temyong at maingat na nagtanong. Ayos lang po ba kayo? Tumango lang siya ng maikli. Ayos lang. Walang ibang tanong at walang paliwanag. Ngunit nag-iba na ang pagtingin nila sa isa't isa, hindi na lang simpleng guro at estudyante, kundi mga magkakasangga na handang harapin ang laban at tanggapin ang magiging bunga. Mahinang nagsalita si Vic. Naisumite na po namin. Bumagsak muli ang katahimikan sa paligid ng marinig iyon. Walang nagsalita pero naintindihan ng lahat na ginawa na nila ang huling hakbang. Wala nang itinatago, wala nang paghihintay, nailantad na ang lahat. Tiningnan ko si Mang Temyong, hindi siya gulat o balisa, bagkus ay huminga lamang siya ng napakagaan. Para itong isang mahabang buntong hininga ng taong sa wakas ay nabitawan na rin ang isang napakabigat na pasaning iningatan niya ng maraming taon. Pero alam ko na ang pagbitaw na ito ay hindi nangangahulugang tapos na ang lahat, kundi simula pa lamang ng panibagong yugto. At sa pagkakataong ito, wala nang sinuman ang makakapigil pa. Pagkatapos ng maulang gabing iyon, naging kakaiba ang katahimikan ng aming maliit na eskinita. Wala nang pabigla-biglang preno ng mga sasakyan, wala nang mga kahina-hinalang matang sumusulpot at nawawala, wala nang mga nagmamadaling bisita na mabilis na nag-uusap at mabilis ding umaalis. Tila bumalik sa normal ang lahat, subalit sa panlabas lamang. Dahil alam ng lahat na sa likod ng katahimikang iyon, ay may malaking paggalaw na nangyayari, at sa pagkakataong ito, wala na itong sinuman na kayang kontrolin. Lumipas ang 2 araw, hanggang sa naging 3 araw na walang anumang nangyari. Walang dumating para manggulo, walang bumalik para magbanta, at kahit ang lalaking nakapolo ay hindi na rin nagpakita pa. Ang katahimikang iyon ang mas nagpabigat sa loob ko. Madalas kasi, ang pinakanakakatakot ay hindi ang pagpapakita ng kalaban, kundi ang kanilang pananahimik. Kinaumagahan ng ika-4 na araw, nagwawalis ako sa bakuran nang makita kong bumalik si Carlos, ngunit mayroon na siyang kasama ngayon. Kasama niya ang 3 taong hindi nakauniporme, pero sa kanilang tindig at pagmamasid sa paligid, alam kong hindi sila mga ordinaryong tao. Pumasok si Carlos sa bahay ni Mang Temyong. Ibang-iba ang paligid sa loob kumpara sa mga nakaraang araw. Wala nang nagpaplano at wala nang mga nagkalat na dokumento, kundi paghihintay na lamang. Isang paghihintay na malapit ng masagot. Nakatayo ako sa labas pero dinig na dinig ko ang boses ni Carlos. May resulta na po. Ilang salita lang iyon pero sapat na para patigilin ang lahat. Walang sumingit, walang nagtanong agad dahil alam ng lahat na hindi ito magiging magaan. Makalipas ang ilang sandali, nagpatuloy si Carlos, hindi malakas ang boses niya ngunit napakalinaw. Ang lahat ng nakasulat sa ledger ay totoo. Walang mali kahit isang linya. Nakakapanindig balahibo ang katotohanan iyon, hindi dahil nagulat ako kundi dahil isa itong purong katotohanan na hindi kailanman maitatanggi pa. Agad namang nagsalita si Vic para magdagdag. Hindi lang po iyan, marami pa pong ibang natuklasan. Ibinaba sa mesa ang isang bundle ng mga dokumento na mas makapal kaysa sa nauna, may mga opisyal na selyo at perma, hindi na ito basta paghahambing lamang kundi formal na kumpirmasyon.
Sa oras na iyon ay sumingit ang estrangherong lalaki sa pag-uusap. Ipinatawag na ang taong iyon para imbestigahan. Bumigat muli ang tensyon sa loob ng bahay. Walang umimik, ngunit nakita ko kung paano nag-iba ang ekspresyon sa mga mata ni Mang Temyong. Hindi siya masaya at hindi rin siya nagdiriwang, bagkus ay napakalungkot niya, tila isang taong tinanggap na ang kinahinatnan ng isang bagay na matagal na niyang inaasahan. Tumingin si Carlo sa matanda. Sir, posibleng sa mga susunod na araw ay lalabas na ang opisyal na resulta. Tumango lamang si Mang Temyong at wala nang sinabing iba. Hindi siya nagtanong kung anong sinabi ng salarin o kung anong parusa ang matatanggap nito, sadyang tumango lang siya dahil malinaw na sa kanya ang lahat at hindi na niya kailangan ng mga detalye. Nasiwalat na ang katotohanan, pero ang hindi ko inasahan ay ang susunod niyang sinabi. Kung ganoon, tapos na ang lahat. Natigilan si Carlos at nag-alinlangang sumagot. Hindi pa po masyado, marami pa pong proseso ang susundin. Ngunit umiling si Mang Temyong at iginiit na. Para sa akin, tapos na. Nagdulot ng katahimikan ang mga salitang iyon sa buong silid. Walang tumutol, walang nagpaliwanag, dahil naintindihan nilang lahat na hindi kailangan ng matanda ng panalo sa kaso o parusa sa mga gumawa ng mali. Ang kailangan lang niya ay mailabas ang katotohanang matagal ng natabunan. At sapat na iyon. Pagsapit ng hapon, nakita ko si Mang Temyong na nag-aayos ng kanyang mesa, hindi dahil makalat ito kundi inaayos niya ang mga lumang libro, mga nakakalat na papel, kahon ng gamot at pati na rin ang kanyang baso. Inayos niya ang lahat ng napakalinis at maayos, na tila naghahanda para sa isang bagong kabanata ng buhay, hindi isang katapusan, kundi isang panibagong simula. Sa paglubog ng araw ay may isang taong dumating, hindi si Carlos, hindi si Vic, kundi ang lalaking nagbanta sa kanila, ang kanyang dating estudyante. Sa pagkakataong ito, wala siyang dalang sasakyan at hindi na formal ang kanyang kasuotan. Nakasuot lamang siya ng simpleng polo shirt. Ang paglalakad niya ay hindi na puno ng kumpiyansa, kundi mabagal at mabigat na tila pasan ang mundo. Nakatayo ako sa labas at halos hindi makapaniwala na ang taong ito ay iisang tao lamang, pero napakalaki ng ipinagbago niya. Tumayo siya sa tapat ng pinto, hindi agad pumasok, at nanatili lamang doon ng napakatagal bago mahinang nagsalita. Sir! Hindi na malamig o nagmamataas ang kanyang tono, kundi puno ng panginginig at pagpapakumbaba. Nag-angat ng tingin si Mang Temyong na noon ay nakaupo sa loob. Hindi siya nagulat at hindi niya iniwasan ang paningin ng lalaki. Pinanood niya lamang itong pumasok at yumuko sa kanyang harapan, isang tagpong hindi ko kailanman naisip na gagawin ng taong ito. Ako po. Natigilan siya at tila hindi alam ang susunod na sasabihin hanggang sa tuluyang nagtapat at tuluyang napaiyak. Nagkamali po ako. Huminto ang pag-ikot ng mundo dahil sa pahayag niyang iyon. Walang sumingit at walang nagkomento, kundi silang dalawa lang, isang nagsasalita at isang nakikinig. Hindi na nagtanong pa si Mang Temyong kung bakit o paano niya iyon nagawa, tiningnan lamang niya ito at tahimik na nagsalita. Ang mahalaga, alam mo na iyan. Walang sumbat, walang pangaral, at walang pagbabalik tanaw sa nakaraan, isang linyang napakasimple ngunit sapat na. Nag-angat ng tingin ang lalaki, mapula ang kanyang mga mata bagamat hindi siya umiiyak, subalit malinaw na nadurog ang kanyang pagkatao. Hindi ko po inakalang aabot ito sa ganito. Ang gusto ko lang. Hindi na niya tinapos ang kanyang sasabihin. Ngunit alam kong may mga pagkakamaling nagsisimula lang sa maliit at simpleng desisyon, pero kapag nagpatuloy na ito, wala nang paraan para bumalik pa. Ang lahat ng ginagawa natin ay may kapalit. Kung ano ang pinili mo, iyon ang dapat mong panindigan. Hindi galit o matigas ang pagkakasabi ni Mang Temyong, pero ito ay napakalinaw at tumatagos. Tumango lang ang lalaki, walang pagtatalo, walang pagdadahilan, isa itong tango ng pagtanggap. Matapos nito ay nagbitiw siya ng huling salita. Hindi po ako umaasang mapapatawad ninyo ako, gusto ko lang pong magpaalam sa inyo. Nanatiling tahimik ang matanda, hinihintay ang susunod nitong idudugtong. Kailanman, hindi ko po nakalimutan ang mga itinuro ninyo. Tila piniga ang puso ko sa narinig kong iyon mula sa labas. Isang taong naligaw ng landas ngunit hindi tuluyang nakalimot sa kabutihan, nakalimot lamang siyang panindigan ito. Tinitigan ng napakatagal ni Mang Temyong ang lalaki at kalmadong nagsalita. Kung gayon, tandaan mong mabuti. Huwag ka nang maliligaw pa uli.
Ang mga katagang iyon ay hindi kapatawaran kundi isang paalala. Isang paalala bilang guro, hindi siya itinakwil at hindi siya tinalikuran, isa lang itong tapat na gabay. Muling yumuko ang lalaki bago tuluyang tumalikod, walang ibang sinabi at hindi na muling lumingon pa, na para bang iniwan niya ang isang napakabigat na bato mula sa kanyang likuran. Tanging ang pagtanaw sa kanyang pag-alis ang nagawa ko, hindi ko alam kung dapat ba akong makaramdam ng ginhawa o bigat. Isa lang ang malinaw sa akin, ang istoryang ito ay hindi nagtapos sa mananalo o matatalo. Hindi ito labanan ng kapangyarihan, ito ay kwento ng isang taong naglakas loob na magsalita, isang taong naglakas loob na harapin ang totoo, at isang taong naglakas loob na tanggapin ang kamalian. Ngunit alam kong may isang parte pang natitira. Ang pinakamahalagang bahagi ay kung paano nila ipagpapatuloy ang kani-kanilang buhay matapos ang lahat ng ito. Pagkatapos ng hapon na iyon at umalis na ang kanyang dating estudyante, tuluyan nang nagbalik sa normal ang lahat, wala nang mga kotseng nakaparada sa bungad ng daan. Wala nang mga nagmamanman at kahina-hinalang mga hakbang. Bumalik ang katahimikan pero hindi na katulad ng dati. Noon, tahimik ang paligid dahil maraming itinatago, pero ngayon tahimik na dahil naisiwalat na ang lahat ng lihim. At ang pinakamahalaga sa lahat, wala na silang kailangang ikatakot o itago pa. Ilang araw ang lumipas at lumabas na ang opisyal na hatol mula sa otoridad. Hindi naging maingay ang balita at walang maraming media coverage na naganap. Ngunit sa mga taong sangkot at nakakaalam ng katotohanan, naging malinaw kung sino ang maisala at naitama na ang lahat ng kasinungalingan at anomalya sa mga transaksyon. Pinatawan ng parusa ang dating estudyante ni Mang Temyong, hindi ang tipo ng parusang sumisira sa dignidad kundi ang parusang naaayon sa batas at nagbibigay ng pagkakataong magbago. Sinuspindi siya sa trabaho, muling sinuri ang lahat ng prosesong ginawa niya, isinaayos ang lahat ng danyos, at hinarap niya ang resulta ng kanyang mga ginawa. Walang nagdiwang at walang natuwa. Sapagkat ang nagkamali ay hindi ibang tao, kundi isang taong naging malapit, binigyan ng pagkakataon at inaruga. Subalit dahil dito ay mas naging malinaw na ang bawat pagkakamali ay may kaukulang kapalit. Hindi pwedeng idahilan ang kamangmangan kapag alam mo kung ano ang tama pero ginawa mo pa rin ang mali. Matapos iyon, hindi na madalas bumisita sina Carlos at Vic sa bahay ni Mang Temyong, hindi dahil nakalimot sila, kundi dahil bumalik na rin sa normal at abala ang kanilang kani-kanilang trabaho. Pero tuwing dadaan sila, makikita mo ang ibang klaseng paggalang nila sa matanda, hindi na lang basta guro at mag-aaral, kundi mga magkakasangga na dumaan sa isang matinding laban na magkasamang ipinagtanggol ang katotohanan. Para naman kay Mang Temyong, nanatili pa rin siyang gaya ng dati. Gumigising siya ng maaga, nagtitimpla ng kape, at naupo sa tapat ng kanyang mesa habang hinihintay ang pagbisita ng ilang mga dating estudyante. Wala nang malaking kumpulan o seryosong diskusyon, purong kwentuhan lang tungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay, pero ang kasimplehang iyon ang nagpahalaga sa lahat. Napansin ko na pagkatapos ng gulong iyon, mas madalas nang ngumiti si Mang Temyong. Hindi malalakas na halakhak kundi isang magaan at maaliwalas na ngiti ng isang taong nabunutan ng malaking tinik sa dibdib. Isang hapon, pumunta ako sa kanyang bahay para tumambay. Nakaupo kaming dalawa sa silong, hindi gaanong mainit at mahangin ang paligid. Tinanong ko siya, "Nanghihinayang po ba kayo?" Tiningnan niya ako at nagtanong, "Saan naman? Paano kung noon niyo pa ito ipinagtapat?" Natahimik siya sandali at nagwika. May kanya-kanyang oras para gumawa ng tamang aksyon. Kung sinabi ko na iyon noon, hindi tayo sigurado kung magiging mabuti ang resulta, mas mabuti na ang ngayon. Matagal kong pinag-isipan ang sagot niyang iyon. May mga pagkakataong hindi dahil tama ka ay sasabihin mo na agad-agad, dapat nasa tamang oras, tamang paraan at tamang tao. Dahil kung hindi, baka makasakit ka lang ng iba. Nagtanong ulit ako. Nagalit po ba kayo sa taong iyon? Umiling siya at sinabing, "Hindi." "Bakit po?" Tumingin siya sa mga batang naglalaro sa eskinita at sumagot. Kung nagkamali siya, siya ang dapat magdusa, at ang pagiging galit ay walang anumang maitutulong kundi pagpapabigat lang sa aking dibdib. Napakagaan nitong pakinggan, pero alam ko na hindi lahat ng tao ay kayang gawin ito. Ang pagpapatawad ay nangangahulugang hindi mo hahayaang sirain ka ng kasalanan ng ibang tao. Tungkol naman sa kanyang dating estudyante, hindi na ito bumalik pa,
hindi dahil ipinagbawal, kundi dahil iyon ang pinili niya. Ayon kay Carlos, voluntaryong nakipagtulungan ang lalaki at buong tapang na hinarap ang mga responsibilidad ng walang anumang pagdadahilan, paninisi o pagtakas. Siguro iyon ang huling natitirang aral na itinuro ni Mang Temyong na nagawa niyang panindigan. Ang natitirang kabutihan sa kanyang puso ang nagligtas sa kanya bago pa siya tuluyang lamunin ng kasamaan. Habang si Joy, ang babaeng hinarang sa daan, ay bumalik pa rin sa pag-aaral matapos gumaling ng kanyang paa. Pero sa pagkakataong ito, mas nakita ko ang pag-iiba niya, hindi na lang siya basta nag-aaral, kundi lubos niyang naunawaan ang lahat. Naintindihan niyang may mga katotohanan sa buhay na mahirap ipaglaban, pero kung nagpasya kang panindigan, kailangan mong ituloy hanggang sa dulo. Isang gabi, muling nagsalo-salo ang grupo sa hapagkainan. Walang mga mamahaling ulam gaya ng lobster, simpleng hapunan lamang, ngunit sobrang puno ito ng pagmamahal. Walang nag-ungkat ng nakaraan. Walang nagtalo kung sino ang tama o mali, lahat ay puro kwentuhan lang sa buhay, tawanan, pagkain at pag-inom ng tsaa. Ang ganoong klaseng kasimplehan ang pinakamagandang katapusan na nanaisin mo. Hindi mo kailangang makipagkumpetensya, hindi mo kailangang manalo laban sa iba, kundi ibalik lamang ang lahat sa kung saan sila dapat na naroroon. Naging malinaw ang tama at mali. Ang mga nagkamali ay pinanagutan ang kanilang ginawa at ang mga lumaban para sa katotohanan ay hindi nakalimutan. Ang pinakamahalaga, walang sinuman sa kanila ang nawala sa sarili sa prosesong ito. Pag-alis ng lahat ng gabing iyon, nakatayo ako sa harap ng aking pinto habang pinagmamasdan ang bahay ni Mang Temyong. Bukas pa rin ang ilaw, nakaupo siyang mag-isa, walang ginagawa kundi tahimik na nakaupo lang habang makikita mo ang maaliwalas na kapayapaan sa kanyang mukha. Bigla kong napagtanto na ang pinakamahalaga sa buhay ay hindi ang mapatunayan na tama ka, kundi ang mapanatili ang kabutihan mo sa puso nang hindi mo isinusuko ang iyong pagkatao. At kahit hindi na mabubura ang nakaraan, maaari mo na itong bitiwan para makapagsimula ng panibagong buhay na mas magaan, makatotohanan at puno ng kapayapaan. Sa mga minamahal naming tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa amin sa kwento ngayong gabi rito sa Radyo Takip Silim. Kung may bahagi sa kwentong ito na tumama sa inyo o nagbigay sa inyo ng inspirasyon sa buhay, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Bawat kwento, bawat pananaw mula sa inyo, ay napakahalaga para sa amin. Kung nagdala ang mga kwentong tulad nito ng kahit kaunting ginhawa o init sa inyong mga puso, maaari po kayong mag-subscribe sa aming channel upang magpatuloy na sumabay sa Radyo Takip Silim sa mga susunod pa nating istorya. Hangad po namin ang inyong palaging kapayapaan at kaligayahan, naway mapanatili natin ang mga tunay na mahahalagang bagay sa ating buhay.